Matapang na umalingaw-ngaw ang isang pamilyar ngunit nakakakilabot na amoy ang amoy ng pakabulok at kawalan ng pag-asa. Mula sa ilalim ng isang marangyang mansyon, isang nakakabinging iyak ang pumunit sa katahimikan. Ang kalawanging bakal na pinto ang basement ay pilit na binuksan, at bumulaga sa isang sakim na ina ang eksenang hindi niya malilimutan habang buhay. Ang kanyang pinakamamahal na anak ay nakahandusay at nag-agaw buhay sa isang maduming pusali. Gusto niya akong ikulong doon hanggang sa mamatay ako sa gutom para manakaw ang aking yaman, ngunit hindi niya inaasahan na ang taong papalit sa pwesto ko sa impernong iyon ay walang iba kundi ang sarili niyang anak. Paano nangyari ang pagbabaliktad ng tadhana? Pakinggan niyo ang kwentong ito. Ang nakakasulasok na amoy ay umaabot hanggang sa sala. Ang amoy ang dumi, pakabulok, at ng kawalan ng pag-asa ay nahalo at naging napakalapot na tila nakakasuka. Ang maputol-putol at nakakakilabot na sigaw mula sa ibabangang hagdan patungo sa basement ay pumunit sa tahimik na espasyong marangyang mansyon. Ang kalawanging bakal na pinto ay pilit na binuksan, at sa harap ng malupit na babaeng iyon ay isang eksenang, hindi kailanman mabubura sa kanyang alaala habang buhay. Ang kanyang pinakamamahal na anak na lalaki ay nakahandusay at nag-agaw buhay sa gitna ng maduming pusali, halos hindi na makilala bilang tao. Dati niyang binalak na ikulong ako sa impyernong iyon hanggang mamatay ako sa gutom para nakawin ang aking yaman. Ngunit hindi niya inaasahan na ang taong papasok doon kapalit ko ay ang sarili niyang anak. Nagsimula ang lahat eksaktong isang linggo na ang nakalipas, nung ako ay isa pa lamang bulag na manugang na naniniwala sa pekeng pagmamahal at walang utang na loob na pamilya. Umulan ng malakas, sa bubong ng milyon-milyong pisong mansyon na matatagpuan, sa gitna ng isang mayamang subdivision sa Forbes Park, Makati. Ito ang bahay na binili ko gamit ang sarili kong pera. Mag-anaipon ko sa loob nege 5 taong pagbabanat nege buto sa pagnenegosyo. Bago ako nagpakasal kay Ken, siya ay isang ordinaryong office worker lamang, mabait at tahimik. Akala ko noon, ang kanyang kabaitan ang magiging payapang kanlungan para sa isang babaeng tulad kong pagod na sa mga kalkulasyon sa negosyo, pero nakamali ako. Ang kanyang pagiging mabait ay isa lamang perpektong balat kayo para sa kanyang karuwagan, kahinaan, at walang hanggang kasakiman. Matapos ang kasal, gumawa ngang dahilan si Ken na naawa siya sa kanyang matandang ina na nag-iisa sa probinsya. Kaya nagmungkahi siyang isama si Carmen dito sa siyudad para tumira sa amin. Ako, na may likas na pagpapahalaga sa paggalang sa magulang, ay walang pag-atubiling pumayag. Iyon ang pinakamaling desisyon. Ang pinakamalupit na parusang ibinagsak ko sa sarili kong buhay. Pumasok si Carmen sa bahay ko hindi bilang isang biyenan na gustong sumandal sa kanyang anak, kundi may aura ngang isang reyna na dumating para angkinin ang kaharian. Sa loob ng 2 taon naming pagsasama, hindi ko siya hinayaang makulang sa anumang bagay. Mula sa supplementary credit card na walang limitasyon sa paggastos, mamamahaling damit, hanggang sa kasambahay na nag-aasikasong bawat kain at tulog niya. Subalit, ang kasakiman ng tao ay parang isang butas na walang hangganan. Lagi niyang tinitingnan ang mayamang pinamamahalaan ko. Sinulsulan niya si Ken na pilitin akong ilipat ang titulong mansyon sa pangalan naming mag-asawa. Pinilit akong maglabas ng pondo mula sa kumpanya para ipuhunan ni Ken sa mga pekeng investment ghost project. Mga proyektong narinig lang niya sa mga manloloko. Siyempre, bilang isang negosyante, nanatili akong alerto at agad na tumanggi. At ang aking pagiging matalas ang naging dahilan para ituring nila akong isang malaking tinik na kailangang bunutin sa paningin nilang mag-ina. Nang hapong iyon, bigla ang nagpaalam ang kasambahay para umuwi sa probinsya dahil may emergency. Sa malaking bahay, 3 na lang kami. Ako, si Ken, at si Carmen. Mag-aalas 6 ng gabi nang matapos akong magtanggal ng makeup pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, biglang pumasok si Carmen sa kwarto ko. Maya, anak, kung wala kang ginagawa, pwede bang bumaba ka sa basement at hanapin mo para sa akin yung kahoy na kahon? Anong kahoy na kahon po, ma? Puro malumang gamit lang doon mula nang lumipat tayo, at napakaalikabok. Bakit bigla niyo pong kailangan ang kahoy na kahon? Aba, nandun kasi sa kahoy na kahon ang mga alaala ng tatay ni Ken. Sa susunod na linggo na ang anibersaryo ng kamatayan niya, gusto kong hanapin yung lumang pocket watch para ilagay sa altar bilang paggalang. Matanda na ako. Malabo na ang mata ko, at madilim ang bumbilya doon sa baba kaya hindi ko kayang mangapa. Si Ken naman ay may kausap sa telepono na boss niya. Pagtiyagaan mo na lang hanapin, saglit lang naman. Nasa pinakasulok na estanteng bakal yun.
Nang marinig ko ang makatwirang dahilan na may kinalaman sa espiritual na pagunita sa namayapa, wala akong naisip na paghihinala. Mabilis kong isinuot ang aking sinelas at sumunod kay Carmen papunta sa pintuan pababa sa basement. Ang basement ng bahay na ito ay may lumang disenyo, may malamig na sementadong sahig, walang bintana, tanging isang maliit na exhaust fan lang, at may matibay na bakal na pinto na may makapal na padlock sa labas. Mula nang lumipat kami rito, bihira akong bumabaron. Inabot ko at binuhay ang switch ng ilaw. Isang mapusyaw na dilaw na ilaw ang tumanglaw sa mahabang hagdanan. Ang hangin dun ay mamasa-masa. Amoy alikabok at lumang papel. Dahan-dahan akong humakbang pababa. Dito lang ako sa taas maghihintay, na. Mag-ingat ka. Madulas diyan. Opo, pababa na ako. Pumunta ka sa pinakasulok sa kaliwa. May kulay brown na kahon doon na may tanso na susi. Bumaba ako hanggang sa dulong hagdanan. Dumampi ang aking sakong sa napakalamig na semento. Naglakad ako papunta sa kaliwang sulok kung saan may ilang estanteng bakal na naglalaman ng malumang karton. Pilit kong inaaninag ang mga bagay sa dilim. Iniangat ang bawat kahon. 1 minuto, 2 minuto ang lumipas. Wala akong nakitang kulay brown na kahon tulad ng inilarawan ni Carmen. Ma, wala po akong nakikitang kahon. Baka mali po kayong tanda kung saan nakalagay. Walang sumagot. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa paligid. Isang biglaang kaba at takot ang sumagi sa isip ko. Tumalikot ako para bumalik sa hagdan. Bigla na lang, bleg, isang nakakabinging ingay ang umalingaw-ngaw. Ang mabigat na bakal na pinto sa tuktok ng hagdanan ay marahas na isinara ng kung sino. Ang buong basement ay agad na nilamon ng napakalapot na kadiliman. Ang nag-iisang ilaw ay pinatay mula sa labas. Sa sobrang gulat at takot, tumakbo ako paakyat ng hagdan. Napatit ang mapa ako sa malumang kahon, ngunit hindi ko ininda ang sakit. Umakyat ako na parang nawawala sa sarili. Walang tigil na hinampas ng 2 kamay ko ang malamig na bakal na pinto. Ma, bakit niyo isinara ang pinto? Patay ang ilaw. Buksan niyo po. Ken, nasaan ka? Buksan mo to. Ang tanging tugon sa akin ay ang malamig na tunog ng kumikiskis na metal. Click-clack. Tunog iyon ang isang malaking patlok na isinabit at inikot ng 2 beses sa labas. Parang nanigas ang dugo sa katawan ko. Ang matinding gulat ay napalitan ng nakapangingilabot na takot. Hindi ito dahil aksidenteng isinara ng hangin ang pinto, isa itong sinadiang hakbang. Manatili ka diyan sa baba at sumigaw ka lang, bruha ka. Umalingaw-ngaw ang boses ni Carmen mula sa maliit na siwang nakpinto. Hindi na ito ang malambot na boses na nakikiusap kanina, kundi isang matining malamig at napakalupit na boses na nakakapangilabot. Ma, anong kalokohan to? Buksan niyo agad ang pinto. Nasaan si Ken? Ken, nandiyan ka ba sa labas? Nandito ako. Sagot ni Ken. Ang asawa ko. Ang lalaking opisyal kong tinatawag na asawa. Nakatayo siya sa kabilang paning ng bakal na pinto. Ken, buksan mo ang pinto. Anong klaseng biro to? Hindi nakakatawa. Napakadilim dito. Nahihirapan akong huminga. Buksan mo. Maya, magtiis ka muna diyan ng ilang araw. Napag-isipan na namin ito ng mabuti ni Mama. Napakatigas ng ulo mo. Ayaw mong ilipat ang pangalan ng bahay sa akin. Ayaw mo rin akong bigyan ng para makapagneosyo. Mag-asawa tayo pero kinukwenta mo bawat sentimo. Minamalit mo ang pamilya ko. Minamalit mo ako. Parang tinamaan akong kitlat. Ibinakat ko ang 10 daliri ko sa magaspang na pintura ng bakal na pinto. Nababalik ka na ba? Kailan kita minaliit? Sino ang gumagastos sa lahat ng bayarin sa bahay na to? Palamunin kita. Palamunin ko rin ang nanay mo. Ngayon nagsasapwatan kayong 2. Ikukulong niyo ako rito para manakaw ang yaman ko. Mga hayop, buksan niyo ang pinto. Magsusumbong ako sa pulis. Pulis? Sige tumawag ka. Naiwan mo ang cellphone mo sa kwarto. At diyan sa basement na yan, walang ni isang signal. Magpapatawag ka ng pulis para pulutin ang bangkay mo? Sabihin ko sa'yo. Pinatay ko na lahat ng CCTV sa bahay. Pinagbakasyon ko na rin ang kasambahay natin ng 1 linggo. Kahit sumigaw ka pa, walang makakarinig sa iyo sa subdivision na ito na may matataas na pader. Sumikip ang dibdib ko. Parang dinagaganan ng napakabigat na bato ang puso ko. Planado niya ang lahat. Isang perpektong plano para itulak ako sa kamatayan. Makinig ka ng mabuti, bruha. Kailangan mo lang sumang-ayon at pirmahan ang dokumento ng paglipat ng ari-arian. Pirmahan ang power of attorney na naglilipat ng lahat ng shares ng kumpanya kay Ken, at bubuksan ko ang pinto para makalabas ka.
Pero kung mamatigas ka, iwan kita diyan. Gutom at uhaw sa loob ng ilang araw para makita natin kung hanggang saan abot ang pagiging ma-pride mo. Ken, hahayaan mong gawin ito sa akin ng nanay mo. Asawa mo ako. Huwag mo akong sisihin. Masyado ka kasing makasarili. Mahirap lang ang mamagulang ko. Gusto ko lang makaroon ng masayang pagtanda ang nanay ko, na may bahay na nakapangalan sa anak niya para may pagmalaki niya. Pero pilit mong ipinagdadamot. Pirmahan mo na yung papeles. Sasabihin ko kay mama na buksan ang pinto. Kung hindi, diyan ka lang at mag-isip. Kapahanda ka ng pumirma. Sumigaw ka lang. Unti-unting lumayo ang mga yaba nilang mag-ina. Papalayo ng papalayo hanggang sa mawala pagkatapos ng malakas na pagsaran ng pinto sa itaas. Ang espasyo sa ilalim ng basement ay nahulog sa isang nakamamatay na katahimikan. Ang napakakapal na kadiliman ay bumalot sa lahat ng aking pandama. Walang ni isang hiblang ng liwanag, walang malaking siwang para sa hangin. Nagsimulang umangat ang malamig na hangin mula sa semento, tumagos sa aking balat, dumaan sa manipis na pambahay kong damit. Padulas akong naupo sa hagdan, nakasandal sa malamig na bakal na pinto. Hindi ako umiyak. Nakakapagtaka, sa oras ng bingit ng kamatayan at pagkaharap sa pinakamatinding pagkakanulo, hindi pumatak ang luha ko. Ang naramdaman ko para sa kanila ay hindi napakadismaya, kundi isang nakakasuka at nakakadiringput. 10 taon sa mundo ng negosyo. Nakaharap ko na ang mapinakamalilinlang na kasosyo, ang makontratang puno ng patibong. Lagi kong ipinakmamalaki na ako ay isang babaeng nakakabasa ng intensyon ng tao, ngunit sa huli, nabiktima akong mismong nga taong pinapakain at binubuhay ko sa sarili kong pamamahay na ngayon ay naglatag ng bitak upang patayin ako. Gusto nila akong gutumin, gusto nila akong pahirapan sa pag-isip hanggang sa maubusan akong lakas, matakot sa kamatayan, at mapilitang pumirma para ibigay ang lahat. Pagkatapos nilang makuha ang yaman ko, papakawalan ba nila ako? O gagawa sila ng kwento ng aksidenteng pagkahulog sa basement para pagtakpan ang pagkamatay ng isang abang asawa? Sa gitna ng napakakapal na dilim, idinampi ko ang kamay ko sa dibdib kong mabilis na tumitibok. Ken, Carmen, ang dalawang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isip ko na parang hatol ng kamatayan. Akala niyo ba madali ninyong mananakaw ang pawis at dugo ko? Akala niyo ba ang isang basement ay makakasira sa determinasyon ko? Huminga ako ng malalim. Nilanghap ang hangin na amoy amag. Dilat na dilat ang mamata sa gitna ng madilim na gabi. Mula sa sandaling ito, ang pagmamahalan bilang mag-asawa, ang ugnayan ng biyenan at manugang, ay opisyal ng inilibing. Ang tanging natitira na lang sa basement na ito ay ang instinct ko na mabuhay at ang nagapoy na galit na nagningas. Mabubuhay ako. Gagawin ko ang lahat para makalabas ng buhay sa bakal na pintong ito. At kapag nakalabas ako, ang taong babalik sa madilim na impyernong ito, ay tiyak na hindi ako. Ang larong buhay at kamatayan ay opisyal nang nagsimula. Ang kadiliman sa ilalim ng basement ay hindi katulad ng dilim kapag pinatay mo ang ilaw para matulog. Ito ay isang uring malapot at malamig na kadiliman na sumasakal sa lahat ng pandama at lumalamon sa kahit pinakanipis na pag-asa ng tao. Sa unang araw, ginamit ko ang dalawang kamay ko para paulit-ulit na hampasin ang bakal na pinto hanggang sa magdugo ang 10 daliri ko. Napaos ang boses ko kakasigaw. Inosente akong umasa na si Ken, ang lalaking nangakong sasamahan ako habang buhay, ay makakaroon ng konsensya, at palihim na bubuksan ang pinto, pero nakamali ako. Nanatili silang tahimik. Ang tanging malabong liwanag ay nakmumula sa isang maliit na siwang na kasinlaki ang kalahating palat sa kisame kung saan nakakonekta ang exhaust pipe. Sa pamamagitan ng siwang na iyon, hindi ko lang naramdaman ang pagpapalit ng araw at gabi, kundi malinaw ko ring narinig ang maboses mula sa sala sa itaas. Iyon ang pinakamalupit na pagpapahirap sa akin. Nagsimulang kumulo ang tiyan ko sa sobrang gutom. Konti lang ang kinain ko noong tanghalian dahil sa dami ng meetings, kaya tiyak na tunaw na ito lahat ngayon. Tuyo na ang laway ko, at ang lalamunan ko ay parang tinutusok ng libu-libong karayom. Uhaw, mas nakakakilabot ang uhaw kaysa sa gutom ng 100,000 beses. Nangapa ako sa dilim, pilit na hinanap sa malamig na bakal na estante ang anumang lumang botol ng tubig o kahit anong pwedeng inumin. Dumampi ang kamay ko sa makapal na alikabok, mga agiw, at matatalim na basak na bubok na humiwa sa aking nakdurugong palat. Wala. Ang lugar na ito ay ginawa para sa mga basurang gamit. Walang kahit anong makakapagpanatiling ng buhay. Pagdating ng ikalawang gabi, bumagsak ang temperatura. Ang lamig sa gabi dito, tumatago sa buto at laman. Manipis na silk lang ang suot kong pambahay.
Ang lamig mula sa sementadong sahig ay unti-unting umaakyat at tumatagos sa aking mga buto. Napilitan akong kumuha nga lumang karton mula sa tumpok ng nga basura. Inilatag ito sa sahig at bumaluktot na parang hipon para panatilihin ang kaunting init sa aking katawan. Habang nahihibang sa gutom, uhaw, at lamig, kailangan ko paring tiisin ang mga boses na nakmumula sa exhaust fan. King, kumain ka pa nitong gibi fish stew, malambot na yang. Kumain ka para magikalakas. Sigurado akong gipagod ka na kakaizipi sa mga papeles at titulo, sabi ni Carming. Busog na po ako ma, sagot ni Ken. Ma, napakadilim at napakalamig doon sa baba. 2 araw na siyang walang kain at inom. Baka kung anong mangyari sa kanya, habulin pa tayo ang batas. Baka makulong tayong lahat. Medyo nag-alala ako. Baka dapat dalhan ko siya ng tubig at tinapay. Kung mamatay talaga siya, sino ang pipirma ng papeles para sa atin? Napakabobo mo anak. Yung bruhang si Maya, kapag nakpalambot ka, sasakyan niya agad yan at lalo siyang lalaban. Kapag dinalhan mong tubig, iisipin niya na hindi natin kayang ituloy. Lalo lang siyang magmamatigas. Kailangan siyang gutumin hanggang sa manghina siya. Kapag nalito na ang utak niya, kapag takot na siya sa kamatayan, saka mo ibigay ang papel at nanginginig siyang pipirma. Huwag kang mag-alala, matibay ang buhay niyan, hindi agad mamatay yan. Sigurado bukas, hindi na niya kaya ang init at uhaw, kusa na lang yang sisigaw ng tulong. Pero paano kung ayaw niya talagang pumirma, ma? Nakapangalan sa kanya mag-isa ang mansyong ito bago pa kami ikasal. Nasa safety deposit box sa bangko ang titulo. Ang kumpanya, nakapangalan din ang share sa kanya. Kung hindi siya pipirma, kahit patayin natin siya, wala tayong makukuhang kahit isang kusing. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, pilitin mo siyang pumirma kahit anong mangyari. Nakapahanda ka na ba ang kakilalang abogado para maging saksi sa power of attorney? Kailangan lahat legal. Hayaan mo lang siya diyan ng isa pang gabi. Kapag umiyak na siya at nakmakaawa, ako na mismo ang bababa para makipag-usap. Pagkapirma niya, sipain natin siya palabas ng walang dalang kahit ano. Tingnan natin kung paano mabubuhay ang probinsya ng iyon. At sa bahay na to, malaya mo nang mayuwi sila na. Ang kaisa-isa kong apo ay dapat mamuhay sa luho. Hindi pwedeng laging nagtatago sa labas. Bawat salita nila na lumusot sa van ay malinaw kong narinig. Ang luha ko na inakala kong tuyo na, ay tumulo at napakaalat. Sila na, ang kaisa-isang apo. Hindi lang pala isang duwak na mukhang pera si Ken. Siya rin ang pinakawalang hiyang asawang taksil sa buong mundo. May kabit pala siya sa labas, at may anak pa sila nito. At ang biyenan ko, ang babaeng palamunin na nabubuhay sa perang ibinibigay ko, ay kasabwat ng anak niya para lokohin ako at nakawin ang lahat ng naipundar ko para lang iwi ang kabit bilang bagong reyna ng bahay. Ang hubat at malupit na katotohanan iyon ay dumurok sa lahat ng natitirang emosyon na mayroon ako para sa kanila. Hindi na ako nakaramdam ang lamig. Isang napakainit na galit ang sumiklap mula sa kailaliman ng aking dibdib, kumalat sa buong katawan ko. Hindi lang nila gustong agawin ang pinahirapan ko, gusto rin nilang tapakan ang pagkatao ko. Gawin akong isang duwag na unti-unting namamatay sa isang madilim na sulok. Sa ikatlong araw, ang gutom ay lumampas na sa hangganan na kayang tiisin ng sikmura ko. Nawi na ito sa matinding pananakit at pahilap. Ang mga labi ko ay bitak-bitak at nakdurugo. Nagsimulang lumabo ang paningin ko. Pero alam kong hindi ako pwedeng sumuko. Ginamit ko ang natitira kong lakas para mga pasam nga sulok ng dingding. Sa kabutihang palat, nakapa ko ang isang lumang tubo ng tubig. Marahil kalawangin na. May ilang patak ngang malabong tubig ang tumutulo mula sa bitak nito. Inilapit ko ang bibig ko at dinilaan ang nga patak ng tubig na lasang kalawang para lang hindi matuyo ang lalamunan ko. Ang maduming tubig na iyon, sa oras na ito, ay parang himala na tumutulong sa akin na manatiling gising. Sa dilim, ang isip ko ay gumana sa nakakagulat na bilis. Ang 10 taon kong karanasan sa pagnenegosyo ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Anumang negosasyon ay may kahinaan. At ang pinakamalaking kahinaan nila ay ang kanilang bulak na kasakiman. Kailangan nila akong buhay para pumirma. Natatakot silang mamatay ako bago ko mailipat ang yaman. Kung gayon, gagamitin ko ang takot na iyon laban sa kanila upang baliktarin ang laro. Nangapa ako at nakakita ng isang mabigat na bakal na bumaksak mula sa sirang estante. Mahigpit ko itong hinawakan, napakalamig nito, ngunit nagbigay ito sa akin ng lubos na pakiramdam ng seguridad. Ngayong gabi, ipapakita ko sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang taong itinulak sa bingit ng kamatayan. Pagsapit ng gabi sa ikatlong araw,
Ang tahimik na paligid ay pinunit ng isang mahinang pagkatok sa pinto na ako mismo ang gumawa. Sinadya kong gamitin ang likot ng kamay ko para paulit-ulit na kumatok sa malamig na bakal, habang umiyak ng pinakakaawa-awang daing na kaya ko. Kailangan kong gumanap ng perpekto bilang isang babay na tuluyan ng nawasak ang isip, pisikal at emosyonal na pagod. Ma, Ken, buksan niyo ang pinto. Tulungan niyo ako. Hindi na ako makahinga. Ang aking maungol ay umalingaw-ngaw sa masiwang. Mabilis kong narinig ang nakmamadaling yabag sa hagdan sa labas, ang tunog ng sinalas ni Charmaine at ang mabibigat na hakbang ni Ken. Lagi silang nakaantabay. Hinihintay ang sandaling itataas ko ang puting bandera bilang paksuko. Ano na? Kumusta naman ang aking mahal na manugang? Natikman na ba ang impyerno sa loob ng 3 araw? Matigas pa ba ang ulo mo? Tatawagin mo pa ba akong palamunin? Ma, nakikiusap po ako. Ma, buksan niyo na ang pinto. Uhaw na po ako. Mamamatay na ako. Ken, tulungan mo ako. Mali ako. Sabihin mo kay mama na, buksan na ang pinto. Huwag mo akong sisihin. Maya, ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Sinabi ko na sayo noon pa, ilipat mo lang ng maayos ang bahay at mga sares sa pangalan ko, magsasama tayo ng mapayapa. Bakit ba kailangang hawakan ng isang babae ang ganyang kalaking yaman? Napag-isipan mo na ba ngayon? Kung pumapayag ka na, ipapasok ko ang kontrata sa ilalim ng pinto. Pagkatapos mong pumirma, bubuksan ko agad ang kandado. Pangako. Tatawag ako ng doktor para sweruhan ka. Mga hayop, natatakot silang baka bawiin ko ang sinabi ko, kaya gusto nilang pirmahan ko ang papeles mula sa siwang ng pinto bago nila ako palayain. Pero hindi ako tanga. Sa napakadilim na espasyo, matalas ang tingin ko sa bakal na pinto, habang ang boses ko ay pilit na nanginginig at umiyak na parang mamatay na. Ken. Napakadilim dito. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ko kayang hawakan ang ballpen. Wala akong makita. Paano ko mababasa ang pipirmahan ko? Paano kung mamali akong pirma at hindi tanggapin sa batas? Buksan mo. Buksan mo ang pinto. Magdala kang ilaw rito. Painumin mo ako kahit isang lagok lang ng tubig. Pangako, pipirmahan ko ang lahat para sayo. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Ang bahay, ang kumpanya, ang pera ko sa bangko, ibibigay ko sa iyo lahat. Maawa ka lang sa buhay ko. Anong binabalak mo, bruha ka? Kahit pikit mata, pumirma ka. Huwag kang umasa na bubuksan ko ang pinto hanggat walang maayos na pirma yan. Ma, ubos na po ang hininga ko. Babagsak na po ako sa sahig. Ma, pababayaan niyo ba akong mamatay dito? Kapag dumating ang pulis at inimbestigahan ang bangkay ko, isasal ang bahay natin. Wala rin po kayong makukuhang pera. Buksan niyo ang pinto. Pipirma ako sa mismong harapan niyo. Binigay ko na ang aking huling psychological attack. Ang kasakiman ay laging may kasamang takot sa pangganib. Alam kong uhaw na uhaw silang maging legal ang mga papeles na iyon. Kung mamatay ako nang hindi nakakapirma, hindi lang 100 milyong piso ang mawawala sa kanila, kundi mahaharap din sila sa habang buhay na pagkakakulong dahil sa pagpatay. Ang labas ng pinto ay natahimik ng ilang segundo. Narinig kong nag-usap ng pabulong si Carmen at Ken. Ken, dalhin mo ang papeles at ballpen diyan sa baba. Bahagya mo lang buksan ang pinto. Itutok mo ang flashlight ng cellphone mo para makapirma siya. Tandaan mo, harangan mo ang pinto, magdala kang martilyo. Kapag gumawa siya ng kalokohan at sumugot palabas, pukpukin mo agad. 3 araw na walang kain at inom yan, wala ng lakas yan, hindi na makakapanlaban. Basta makuha mo lang ang pirma niya at thumb mark, tapos itali natin siya at itapon sa highway, isipin na lang nila na na-hold up siya. Opo ma, umatras kayo diyan para ako na ang ayos. Sobrang hinana niya. Rinig mo naman sa boses, siguradong hindi na makatayo yan. Pagkarinig sa kanilang malupit na plano, isang nakakamatay na ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa gitna ng madilim na gabi. Kinagat na nila ang pine. Hinawakan ko ng mahigpit ang bakal sa aking kanang kamay, habang ang kaliwa ay dumampot ng isang dakot na alikabok, buhangin, at agiw sa sementong sahig. Sumandala ko ng malapit sa pader sa hilid mismo NG mga abisagra, NG, bakal na pinto. Ang posisyong ito ay isang perpektong blind spot. Kapag bumukas ang pinto, ang flashlight mula sa labas ay liliha ang isang sinaang liwanag na nakatutok diretso sa unahan, habang ako ay mananatiling nakatago sa dilim sa likod ng pinto. Ken, binuksan mo na ba? Sobrang lamig. Hindi ko na may dilat ang mga mata ko. Ipinagpatuloy ko ang pag-ungol. Ang tunog ay lalong humina.
kasing nipis ngang hiningang taong malapit ng mamatay. Ang tunog ng susi sa kandado ay umalingaw-ngaw. Bawat ingay ay parang mabilis na paktibok sa dibdib ko. Ang adrenalina ay umagos sa aking makalamnan, tuluyang pumawi sa anumang gutom at uhaw. 2 ikot ng susi, at ang mabigat na bakal na trangka ay nahugot. Bubuksan ko na, umatras ka sa malayo, huwag kang gagawa ang kalokohan. Dahan-dahang bumukas ang bakal na pinto, lumiha ang isang maliit na siwang. Isang nakakabulak na puting liwanag mula sa flashlight ng cellphone ni Ken, ang direktang tumama sa gitna ng basement. Ang natural na reaksyon ng mata pagkatapos ng 3 araw sa dilim ay manlabo dahil sa silaw. Pero sinadya ko nang ipikit ang mata ko kanina pa. Pigil ang hininga niyang itinulak ng mas malaki ang pinto, inihakbang ang isang paa sa pasukan, kaliwang kamay niya ay may hawak na papeles at cellphone, habang sa kanang kamay niya ay nakaumang ang isang martilyo. Maya, asan ka na? Gumapang ka rito, at bilisan mong pumirma. Nakapikit siyang sumilip sa madilim na kawalan sa unahan, hindi niya namalayang nakatayo lang ako sa tabi niya. Isa lang ang pagkakataon ko, isang sandaling ang buhay at kamatayan. Ang klaro niya pagbabaliktad sa dilim, ay nagsimula na. Pagkahakbang pa lang ni Ken ng ikalawang paa niya papasok ngang bakal na pinto, habang ang flashlight ng cellphone niya ay naghahanap pa rin sa direksyon ng nakarton. Sa eksaktong sandaling iyon na nawala ang kanyang atensyon, kumilos ako ng kasing bilis ang isang hayop na naipit sa sulok. Ginamit ko ang lahat ng aking natitirang lakas. Inihagis at direktang ipinahit ang kaliwang kamay kong puno ng maduming alikabok at agyo sa mukha at sa parehong mata ni Ken. Ah! Ano to? Ang mamata ko? Sigaw ni Ken na punong sakit. Sa kanyang natural na reaksyon, nabitawan niya ang papeles at ang cellphone sa sahi upang kusutin ang kanyang mamata. Ang liwanag mula sa nahulog na cellphone sa sahig ay nagbigay ng malabong tanglaw. Siya ay tuluyang nabulak ng panandalian at nawalan ng direksyon. Hindi ko siya binigyan ng kahit isang milisegundo para makapag-isip. Itinaas ko ang aking kanang kamay na may hawak na mabigat na bakal. Hindi ko hinampas sa ulo niya, dahil hindi ko gustong makasuhan ng pagpatay. Tinutok ko ito, nang direkta sa kanyang kanang binti at tuhod. Inihampas ko ang isang nakamamatay na parusa dala ang aking matinding galit. Ah! Ang pako, ma! Ang tuyong-tunong ng butong nababali na tumama sa bakal ay umalingaungaw, kasabay ngang nakakabinging iyak ng sakit ni Ken. Nawalan siyang balanse, natumba pasupsop sa unahan, at gumulong ng dire-diretso sa malamig na sementadong hagdanan pababa sa malalim na basement. Ang tunog ng malaking katawan ng walang kwentang lalaki na pagulong-gulong at tumatama sa mga hakbang at basura ay umanik sa buong espasyo. Ken! Ken! Anong nangyari anak? Anong ginawa mo sa anak ko? Bruha ka! Nakatayo si Charmaine sa sala. Nakarinig ang malakas na kalabog at nagmamadaling sumilip sa hagdan. Pero huli na siya. Nang sandaling mahulog si Ken sa kadiliman, lumukso ako palabas ng pinto, nakatakas mula sa madilim na kulungan. Humarap ako at ginamit ang buong bigat ng katawan ko para itulak pabalik ang mabigat na bakal na pinto. Bleg, sumara ang pinto, ikinulong ng tuluyan ang taksil kong asawa sa ilalim ng impyerno. Mabilis pa sa kitlat, kinuha ko ang malaking tansong patlok na nakasabit at isinara ito. Click, click, ang matunoh na pakandado ay umalingaw-ngaw. Hinugot ko ang susi, mahigpit na hinawakan sa kamay ko, mabilis na tumitibok ang aking puso, at ang dibdib ko ay nagahabol ng hininga sa matinding pagod, ngunit ang gilit na labi ko ay bumuo na isang balif na ngiti. Ang mga posisyon natin ay nakapalit na. Ikaw, ang kapal ng mukha mong ikulong ang anak ko, walang hiya ka. Buksan mo agad ang pinto. Gusto mo bang mamatay? Sumugot si Carmen na parang ulol na aso, pinagahampas ng 2 kamay ang makapal na bakal na pinto. Sumisigaw siya, tumatalsik ang lawi, at dilat na dilat ang mga mata na nakatingin sa akin ng may matinding galit. Umatras ako ang 2 hakbang, sumandal sa dingding upang ibalik ang normal kong pahinga. Hinawi ko ang buhok kong gulo-gulo na punong pawis at alikabok, at tiningnan ang malupit na biyenan ko gamit ang mga matang mas malamig pa sa yelo. Buksan ang pinto. Nakakatawa kang pakinggan, ma. Nitong 3 araw, isinigaw ko ang lalamunan ko para buksan mo ang pinto. Anong isinagot mo sa akin? Sabi mo manatili ako sa ilalim, para matikman ko ang impyerno. Ngayon, pagkakataon naman ng pinakamamahal mong anak na matikman ang pakiramdam ng dilim, gutom, at lamig. Ikaw, isa kang ahas. Ken, anak, ayos ka lang ba? Sumagot ka, anak. Ma, tulungan niyo ako. Nabali ang binti ko. Sobrang sakit. Buksan mo ang pinto. Maya, nababaliw ka na ba? Buksan mo agad to.
Ipapapulis kita dahil sa serious physical injuries. Umalingaw-ngaw ang kawaawang iyak at sigaw ni Ken mula sa ilalim. Nasasaktan at natatakot na siya. Tuluyan nang nawala ang maangas niyang tono kumpara noong pinipilit niya akong pumirma ang papeles. Tumawa ako ng malakas. Isang paktawa na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Humalo sa hagulhol nilang mag-ina. Pulis? Paano ka magsusumbong sa pulis? Gamit ang cellphone na nasa sahig dito sa paanan ko. Yumuko ako para pulutin ang cellphone ni Ken na nahulog sa sahig. Nakabukas pa ang screen. Sa pagkahulog niya kanina, nabitawan niya ang cellphone pati ang bungkos ng susi ang gate. Pinulot ko ang lahat at ibinusa sa aking pantalon. Makinig kayong mabuti. Nagplano kayong ikulong ako at gutumin ako para manakaw ang yaman ko. Ngayon, ibinabalik ko lang sa inyo ng eksakto ang ginawa niyo sa akin. Huwag kang mag-alala, ma. Sa baba, may isang putput ng kalawang na tubig. Kung uhaw ang anak mo, pwede niyang dilaan ang tubig sa sahig para mabuhay. Huwag ka na ring umasang may matatawag kang tulong. Soundproof ang mapader ng bahay na to. Ang mga kapitbahay ay puro mayayaman na buong araw wala sa bahay. Diyan ka lang at pakinggan mo kung paano unti-unting mamatay ang anak mo. Nakikiusap ako. Maya, parang awa mo na anak. Luluhod ako sa iyo. Buksan mo na ang pinto para kay Ken. Bali na ang binti niya. Kapag nagtagal pa, mabubulok yan at puputulin. Anak, ibabalik ko ang bahay sa iyo. Hindi ko na kailangan ng kahit ano. Palayain mo lang kami ng anak ko. Lumuhod si Charmen sa sahig. Nagsusumamo nang nakadaop ang makamay. Puno ang luha at uhok. Ang balat kayo niyang kayabangan ay tuluyan ng napunit. Ngunit ang maluhang buhaya na iyon ay hindi na makakapagpalambot sa puso ko. Nakita ko na ang madilim na budi ng babaeng ito. Kung nagpalambot ako ngayon at binuksan ang pinto, siguradong sasakmalin niya ako ng buhay para patahimikin ako. Itigil mo na ang pakingpagiyak na yan ma. Kung mamatay ako run sa baba, may luluha ba sa inyo kahit isang patak? Magiging masaya ka lang na iwi ang bagong manugang mo at ang kaysa-isa mong apo. Gusto mong magpakasarap sa ibabaw ng dugo at buto ko. Alis na ako, at ilalok ko ang lahat ng mapinto palabas ng bahay na ito. Wala kang susi, wala kang telepono. Unti-unti mong tikman ang kawalan ng pag-asa kasama ang anak mo. Maya, huwag kang umalis. Patawarin mo ako. Nakamali ako. Sinasaniban lang akong demonyo. Maya, hindi ko pinansin ang mga iyak at pagmamakaawa na lalong nagiging kaawa-awa mula sa likuran ko. Tumalikod ako at naglakad. Dumiretso ako sa kusina. Kumuhang isang boteng mineral water at ininom ito ng diretso. Ang malamig na tubig na dumaloy sa tuyo kong lalamunan ay tumulong sa aking manumbalik ang kaunting katinuan. Naganap ako sa kabinet ng gamot, nakakita ng ilang bitamina at glucose tablets, isinubo ko ito para hindi masyok ang katawan ko sa gutom. Lumabas akong maindor nga mansyon, gamit ang susi ni Ken. Ikinandado kong mabuti ang 3 layers ng gate mula sa labas. Nakatayo ako sa harap ng gate at huminga ng malalim. Nilanghap ang sariwang hangin ng gabi sa Metro Manila. Tumila na ang ulan, at napakalamig ng hangin. Sa wakas, nakatakas na ako sa impyerno. Ngunit ang pangalawang, yukto ang aking paghihiganti, ay opisyal nang nagsisimula. Hindi lang nila matitikman ang takot sa ilalim ng basement. Huhubaran ko sila sa lahat ng bagay, pagbabayarin ko sila sa harap ng batas, at alisin ko ang lahat ng kanilang dignidad at pera na palagi nilang ninanasa. Pumara ako ang isang dumaan na taksi. Sumakay at nagpahatid papunta sa isang ligtas na hotel sa gitna ng siyudad. Ngayong gabi ay matutulog ako ng mahimbing, dahil bukas, mag-umpisa akong maglatag ng malaking lambat para sirain ang lahat ng pag-aringang kanilang pamilya. Mabilis na dumaan ang taksi sa makalye na nailawan ng dilaw na ilaw ng siyudad. Ang mapamilyar na tanawin ay tila nag-iba ng kulay sa paningin ko. Nakasandal ang ulo ko sa bintana. Habol pa rin ang kaunting hininga pagkatapos ng aking matagumpay na pagtakas. Sa aking kamay, paminsan-minsan ay humilaw ang cellphone ni Ken dahil sa mga notification ng mensahe. Hindi ko pa ito binubuksan para basahin. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay humanap ang isang tagong lugar na ganap na ligtas. Isang lugar kung saan hindi ako matatakpuan ng pamilya ng asawa ko o ninuman na may kinalaman sa kanila. Nagpababa ako sa isang marangyang hotel sa isang tahimik na kalye sa Begeche, Taguig, kung saan mahigpit na pinapanatili ang pagiging pribado ng mga bisita. Pagpasok ko sa lobby na mukhang gusgusin may manipis na pambahay na damit na puno nga alikabok at agiw tiningnan ako ang receptionist na hindi may tago ang kanyang pagtataka. Ngunit sa platinum credit card na palagi kong itinatago sa isang lihim na lalagyan sa likod ng aking phone case, ang lahat ng pagdududa ay nawala. Pera talaga ang pinakamakapangyarihang tiket. Pagdating sa kwarto,
Ang una kong ginawa ay hindi ang humiga sa malambot na kama, kundi ang dumiretso sa banyo. Ang maligamgam na tubig na umagos mula sa aking ulo pababa ay naghugas sa lahat ng alikabok, amoy amag ng basement, at ang duming ng pagkataongan taon na naranasan ko. Kinuskos ko ang katawan ko hanggang sa mamula ito, parang nais kong hugasan ang lahat ng bakas ni Ken, Carmen, at ng mga taon na namuhay ako sa panlilinlang. Paglabas ko na nakasuot ng bathrobe, naramdaman kong muling nabuhay ang aking katawan, ngunit agad namang nag-alsa ang nagrereklamong tiyan. Kinuha ko ang telepono at tumawag sa room service para magpadala ng mainit na lugaw, porridge, chonggi at isang basong mainit na gatas. Habang naghihintay ng pagkain, umupo ako ng nakadekwatro sa sofa at sinimulang suriin ang cellphone ni Ken. Alam ko ang password ng phone niya. Ito ay ang aking kaarawan. Nakakatawa. Ang taong ginamit ang karawan nga asawa niya bilang password, ay ang siya ring nakplano na patayin ang asawa para nakawin ang ari-arian. Pagbukas ko palang screen, napakaraming chat messages ang bumulaga sa akin. Karamihan ay galing sa isang pangalang Lana, business partner, napangisi ako. Siguradong ito ang kabit ni Ken. Ang babaeng nangangalang Lana na binanggit ni Carmen habang nakakulong pa ako. Binasa ko ang bawat mensahe. Bawat linyang lumilitaw ay parang isang malupit na patalim na tumatarak sa aking dignidad. Babe, tapos na ba ang lahat? Pumirma na ba ang matandang duha? Gumagalaw na naman sa tiyan ko ang baby natin. Miss na niya ang daddy niya. Sabi mo ngayong weekend magbibigay tayo ng down payment para sa bagong pulang Porsche, di ba? Huwag mong kalimutan ha? Huwag kang mag-alala. Kontrolado namin ni Mama ang lahat. Napakatigas na yung ulo niya kaya kinulong na muna namin sa basement. Siguradong bukas pipirma na yun. Ibibigay ko sa magina ko ang pinakamagandang buhay. Kapag tapos na to, iuwi na kita sa mansyon. Ikaw na ang magiging reyna ron. Ang mamalalanding mensahang nakpapamis, habang pinaplano ang pagnanakaw sa yaman ko para bumiling sasakyan at bahay para sa kabit, ang kawalang hiyaan nila ay lumampas na sa lahat ng hangganan ng moralidad ng tao. Ginamit nila ang dugot pawis ko para buhayin ang ibang pamilya, at matapang pa nilang binalak na nakawin ang aking buhay. Nag-albruto ang dibdib ko sa galit, ngunit mabilis na napalitan ito ng isang malamig at matibay na determinasyon. Hindi ako pwedeng kumilos ng padalos-dalos. Gagamitin ko ang teleponong ito, ang mamensaheng ito, bilang sandata upang maglatak ng perpektong bitak para bitayin silang isa-isa. Kumatok ang room service at tinala ang pagkain. Unti-unti kong isinubo ang mainit na lugaw. Ang lambot ng kanin at amoy ng paminta at sibuyas ay kumalat sa aking bibig. Kailanman ay hindi ko naramdaman na ganito kasarap at kahalaga ang isang pagkain. Pagkatapos kumain, unti-unting nakabawi nga enerhiya ang katawan ko. Sinimulan kong suriin ang lahat ng apps sa phone ni Ken, binuksan ko ang settings ng security cameras ng mansyon, tulad ng inaasahan. Maingat na inalis ni Carmen ang saksakan ng main CCTV system para hindi ma-record ang ginawa nila sa akin. Pero hindi niya alam na 3 buwan na ang nakalipas. Palihim akong nakabit ng isang napakaliit na hidden camera sa loop ng wall clock sa sala na nakatutok diretso sa pinto ng basement. Para ito sana sakaling may magnanakaw. Ang kamera na iyon ay gumagana gamit ang built-in solar battery at naisave ang data sa cloud na nakakonekta sa personal kong cellphone. Binuksan ko ang aking sariling cellphone at nag-login sa cloud app. Malinaw na malinaw ang video noong araw na ikinulong nila ako. Ang imahe ni Carmen na pinabababa ako sa basement at isinasara ang pinto. Ang imahe ni Ken sa labas na inilalok ang pinto, malamig na nagbabanta at namimilit. Ang lahat ng imahe at audio ay na-record, walang ni isang segundo ang nawala. Ito ay matibay na ebidensya. Isang hatol ng kriminalidad na hindi na nila maitatanggi. Ngunit hindi pa ako magre-report agad sa pulis. Kapag nag-report ako ngayon, maliligtas agad si Ken. Makakasuhan lang siya ng serious physical injuries o illegal detention. Masyadong magaan ang mga parusang iyon kumpara sa binalak nila para sa akin. Gusto kong maranasan nila ang hangganan ng takot, ang pagdurusan ng isip. Gusto kong makita mismo ni Carmen ang kanyang anak na nag-agaw buhay sa isang maruming pusali at walang magawa upang iligtas siya. Bukod dito, kailangan ko oras para suriin at iligtas ang lahat ng aking ari-arian. Hadlangan ang anumang tangka nila at ng kabit na makuha ito. Binuksan ko ang banking app sa phone ni Ken, hindi niya binago ang password. Lumabas ang transaction history. Mga halagang umaabot sa daang libo hanggang milyon-milyong piso ang nailipat mula sa aking account gamit ang supplementary card na ibinigay ko sa kanya. At pagkatapos, ay nilipat niya ito sa bank account na nakapangalan kay Lana.
Pera para pambili ng mamahaling bags. Pera pang down payment sa isang high-end kondo sa Ortigas. Pambili ng alahas lahat malinaw na nakalista. Si Ken ay hindi lang isang duwak. Isa siyang walang hiyang linta na sumisipsip ng dugo. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa puting kamangang hotel, nakatulog ako na may kakaibang kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong nakaligtas sa kamatayan at hawak na ngayon ang tadhana ng kanyang nga kaawi. Bukas, magsisimula ako ng matatalim na hagbang legal. Huhubaran ko sa lahat ng kapangyarihan at karangalan si Ken, at gagawin ko siyang at ang ina niyang nga taong wala ng matatakbuhan. Kinaumagahan, pagkagising ko, ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng hotel ay nagdala ng init at enerhiya para sa bagong araw. Bumangon ako at naramdaman kong nakabawi na ang aking katawan. Ang una kong ginawa ay buksan ang laptop, naglogin sa aking banking system, at agad kong inilok at kinansela ang lahat ng supplementary credit cards na ibinigay ko kay Ken at Carmen. Mula sa sandaling ito, wala na silang makukuhang ni isang sentimo mula sa aking yaman. Pagkatapos, kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang taong pinagkatiwalaan ko pagdating sa legal matters, si Ate Hector, isang veteranong abogado at matalik na kaibigan ng aking yumaong ama. Ang taong tumulong sa akin noong nagsisimula pa lang ako sa negosyo. Hello Maya Hija. Ang aga mo tumawag. May emergency ba? Bakit parang pagod ang boses mo? Tito Hector, kailangan ko pong tulong niyo. May malaking problema po akong hinaharap. Pinlano ang asawa ko at ng nanay niya na patayin ako para makuha ang nga ari-arian ko. Ikinulong nila ako sa basement sa loob ng 3 araw. Nakatakas lang po ako at nasa isang ligtas na lugar ngayon. Ano? Patayin ka para sa pera? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Kaanong ba sila katapang? Nasaktan ka ba? Nakapag-report ka na ba sa pulis? Ayos lang po ako, tito. Hindi pa po ako nagre-report sa pulis. Gusto ko po muna kayong konsultahin. May ebidensya po ako mula sa hidden camera na nagre-record ng lahat ng ikulong nila ako, pati na ang mabanta nila. Hindi lang po iyon, natuklasan ko rin na ginagamit ni Ken ang pera ko para buhayin ang kabit at anak niya sa labas. Gusto ko po silang kasuhan ng illegal detention, robbery, extortion at mag-file ng annulment of marriage at humingi ng kabayaran sa lahat ng danyos. Gusto ko pong umalis sila na walang bitbit at mabulok sa kulungan. Mga hayop, kung buhay lang ang tatay mo, panigurado pipira-pirasuhin niya ang mga yon. Kumalma ka lang, Hija, wag magpapadalos-dalos. Base sa mga ebidensyang sinabi mo, madaling may kulong ang mga iyan. Pero kung gusto mong bawiin ang perang inilipat ni Ken sa kabit niya, kailangan nating patunayan na iyon ay conjugal property na ginamit sa maling paraan o personal mong pera na ninakaw. May bank statement ka ba? May bank statement po ako mula sa account ni Ken. Ginamit niya ang supplementary card ko para maglipat ng pera sa kabit niyang si Lana. Malinaw pong nakalagay dun lahat ng transaksyon. Magaling. Kung may statement ka, maari tayong mag-file ng kaso para bawiin ang pera mula sa kabit na iyon. Ihanda mo ang lahat ng dokumento at ebidensya. I-email mo sa akin. Gagawa agad ako ng formal na reklamo sa pulis. At the same time, idadraft ko ang petisyon para sa annulment at hihiling ako may hold departure order at i-freeze ang anumang assets na nakapanggalang kay Ken. Tito Hector, may isa pa po akong pabor. May kakilala po ba kayong magaling na private investigator? Gusto ko pong ipaimbestiga ang background ng kabit na sila na, ang address niya, at pati ang anak sa labas ni Ken. Gusto kong malaman ang lahat ng sikreto para hindi na sila makagalaw. Walang problema. Ako na bahala sa investigator. May tao akong napakagaling sa ganyan, si Leo. Sasabihin ko sa kanya na kontakin ka agad, manatili ka lang diyan sa litas mong lugar. Ako nang bahala sa lahat ng nasa labas. Matapos kausapin si Tito Hector, parang nabawasan ako ng malaking tinik. Ang legal na lambat ay nagsimula ng ihulog. Nagpatuloy ako sa paggamit ng laptop para tipunin ang lahat ng videos mula sa hidden camera. I-download ang mga bank statements mula sa phone ni Ken. In-screenshot ang lahat ng malalanding mensahe nila ng kabit niya. Inayos ko ang lahat para maging isang kumpletong dosye ng ebidensya na walang butas at in-email iyon kay Ate Hector. Pakaraan ng isang oras, isang hindi kilalang numero ang tumawag. Iyon ay si Leo, ang private investigator. Maikli at direkta kaming nag-usap. Ibinigay ko sa kanya ang phone number ni Lana mula kay Ken at ang mapangunahing impormasyon sa money transfers. Ipinangako ni Leo na malalaman niya ang address, background, at makakakuha ang pictures nilang mag-ina sa loob ng 24 oras. Wala nang halaga ang pera para sa akin ngayon.
basta't mabilis na lumabas ang katotohanan. Nang matapos ang lahat, sumandal ako sa upuan at tumingin sa labas ng bintana ng hotel. Asul na asul pa rin ang langit sa Manila. Walang kaalam-alam na may isang malaking bagyo na paparating sa pamilya ni Ken. Panigurado sa bahay, mababaliw na sa kasisigaw at kakabasak ng gamit si Carmen dahil wala siyang paraan para buksan ang pinto sa basement o kumontak sa labas. Ang pintong iyon ay gawa sa solidong bakal at may antikat padlock. Kung walang susimula kay Ken o hindi tatawag ng profesional na tagasira ang kandado, kahit isang buwan pa siyang magpukpok ng martilyo, hindi iyon mabubuksan. At paano siya tatawag wala siyang telepono? Pinutol ko na ang lahat ng paraan ng komunikasyon nila. Maghihirap siya sa pagpili kung hihingi siya ang saklolo na mga hulugang mabubunyak ang pakulong nila sa manugang niya. Napangisi ako. Ang pisikal na pahirap sa basement ay natikman ko na. Ngayon, ipapatikim ko sa kanya ang mental na pagpapahirap, ang pinakamalupit at pinakamatagal na parusa. Magpapanggap ako bilang si Ken gamit ang cellphone niya para gumawa ng isang palabas para patagalin ang oras upang manatiling nag-aagaw buhay si Ken sa mabahong basement at upang mabuhay si Carmen sa walang kwentang pahihintay. Kinahapunan, pagkatapos kong mananghalian, kinuha ko ang cellphone ni Ken, puno ang signal, at may mga missed calls mula sa landline ng bahay. Tiyak na baliw nang tumatawag si Carmen gamit ang landline sa sala. Nalaman na siguro niya na hindi umakyat si Ken, nakitang nakakandado ang pinto mula sa labas, at naisip na nakatakas na ako. Nai-imagine ko kung paano siyang tarantang tumatakbo sa loob ng bahay at tinatawag ang anak niya sa sobrang takot. Hindi ko sinagot ang tawag, malalaman niya ang boses ko. Sa halip, binuksan ko ang messenger app, pinili ang pangalan ni Carmen, at sinimulang ituip ang isang mensahe gamit ang tono at estilo kung paano mag-text si Ken. Ma, wag na kayong tumawag. Busi ako. Nakatakas si Maya. Tinulak niya ako pababa ang hagdan pero minor sprain lang inabot ko. Nahuli ko siya at isinakay sa kotse. Papunta kami ngayon sa Bicol, sa probinsya nila. Tinakot ko siyang ipapahiya ko siya sa makamag-anak niya kung hindi siya pipirma sa titulo ang lupa. Relax lang kayo sa bahay. Ilok niyo mabuti ang mapinto at wag na kayong bumaba diyan sa basement baka madulas pa kayo. Lobat na phone ko. Pag napapirma ko na siya, ako natatawag sa inyo. Wag na kayong tumawag uli baka marinig niya ringtone ko at magwala pa. Pinindot ko ang send at naghintay. Wala pang 5 minuto. Lumabas na ang send, at agad-agad ay sunod-sunod na pumasok ang ma-reply ni Carmen. Diyos ko, tinakot mo ko. Bumaba ako sa basement at nakita kong nakalok yung pinto at hindi ka sumasagot. Akala ko napatay ka na ng bruhang yon. Paano siya nakatakas anak? Gumanti ka ba? Wala ka bang seryosong sugat? Gas-gas lang po ito ma. Huwag kayong mag-alala. Napakatuso ang bruhang iyon. Pagbukas ko ang pinto, binato niyang alikabok ang mamata ko kaya siya nakatakas. Pero nahuli ko siya agad sa labas ng gate. Sinakay ko siya sa kotse. Huwag kayong mag-ingay diyan sa bahay at huwag kayong tatawag ng kahit sino ha. Baka malaman ng magkapitbahay, magkaproblema pa tayo. Pag nakuha ko na pirma niya, papalayasin na natin siya. Kumain na kayo at magpahinga. Oh, sige. Hindi ako tatawag ng kahit sino. Pilitin mo siyang pumirma kahit anong mangyari ha. Takutin mo siya ng husto. Pagkatapos mo, tumawag ka agad. Mag-ingat ka diyan anak. Huwag mo siyang hahayaang saktan ka. Binasa ko ang ma-reply ni Carmen habang nakangitining pang-uyam. Ang malupit na biyenang ito ay sadyang napakasakim at bulag. Narinig lang niyang nasa proseso pa rin ang paglipat ng titulo ay naniwala na agad siya at binalewala ang mga paghihinala. Hindi man lang siya nagtaka kung bakit nakakandado mula sa labas ang pintong basement. Dahil sa isip niya ngayon, ang dokumento na nakakahalaga ng higit sa ₱1,000,000 ang pinakamahalaga sa lahat. Sa pagte-text kong gito, napatulogi ko si Carmen, at napigilan ko siyang gitumawagi negra, tagazira negra makandado para iligtas si Ken. Patuloy na matutulog si Ken sa malamig na basement kasama ang bali niyang binti na hindi magagamot. Makakaranas ng gutom at uhaw tulad ng ipinaranas niya sa akin. Pagkatapos pakalmahin si Carmen, sunod kong inasikaso ang kabit na sila na. Sunod-sunod ang pagtext niya at pilit na nagpapabiling ang sasakyan. Nag-reply ako gamit ang panggalan ni Ken, puno ng matatamis na salita. Babe, maayos ang takbong lahat. Sumuko na ang bruha at pauwi na kami sa probinsya niya para asikasuhin ang paglipat ng titulo. Maghintay ka lang ilang araw ha. Pagtapos nito, uwi akong may bitbit na pera at bibilhin na natin ang pulang Porsche na gusto mo. I love you and the baby. Wow, ang galing naman ng babe ko.
Sabi ko na nga ba kaya mo yan? Maghihintay kami ni baby ng tahimik dito. Tapusin mo agad miss na kita. Hinagis ko ang telepono sa mesa. Tapos, ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay ni Ken ay pareho nang nasa ilalim ng aking kontrol. Ang pag-aaksaya ng oras ay perpektong naisagawa. Ngayon, kailangan ko na lang makrelax, uminom ng kape, at maghintay ang resulta mula kina Leo at Ati, Hector. Ang 3 araw na lumipas sa tahimik na kwarto sa hotel ay ginamit ko para magpahinga, ibalik ang lakas ko, at ibalik ang ganda ang aking balat. Hindi ako lumabas. Nakipag-ugnayan lamang ako sa pamamagitan ng telepono. Napakagaling ni Leo sa kanyang trabaho. Kinahapunan ng ika-4 na araw, isang makapal na envelope at ilang USB flash drives na naglalaman ng pictures at videos ang dumating sa akin. Binasa ko ang papeles. Ang katotohanan tungkol kay Lana at sa anak sa labas ni Ken ay tuluyan ng nabunyag. Siya ay dating barger na nakilala ni Ken sa isang lakat niya kasama ng mga kliyente. Mahigit 2 taon na silang palihim na nakikita simula pa nung bagong kasal pa lang kami ni Ken. Ang batang nasa sinapupunan niya ay kumpirmadong kay Ken base sa palihim na DNA test report na nakuha ng investigator. Ibinili siya ni Ken ng isang high-end condo sa Ortigas gamit ang perang kinuha mula sa kumpanya ko at ipinalabas na marketing expenses. Hindi lang iyan, nahukay din ni Leo ang isa pang malaking lihim ni Carmen. Ang perang binibigay ko sa kanya buwan-buwan bilang allowance ay hindi niya ginagamit sa bahay. Palihim siyang nagbukas ng bank account sa ilalim ng pangalan niya at nakaipon ng higit sa 4 na milyong piso. At hindi pa doon nagtatapos, madalas din siyang pumunta sa mga illegal na sugalan sa labas ng siyudad. Nilulustay ang pera ko sa sugal. Ang totoong motibo niya kung bakit pinipilit niyang ilipat sa pangalan ng anak niya ang bahay at kumpanya ay hindi lang para kay Ken at sa kabit nito, kundi para rin ipambayad sa mautang, sa mga sindikato na palihim niyang tinataguan. Habang hawak ko ang nakakagimbal na ebidensya, naramdaman ko ang malamig at matalim na hangin sa likod ko. Ang pamilyang ito ay puro basura, walang labis, walang kulang. Sinipsip nila ang dugo ko, niloko ako, at sa huli, pinlano nilang kunin ang buhay ko, para lang suportahan ang kabulukan nila. Panahon na para hatakin ang lambat. Tapos na ang taguan. Bukas, babalik ako sa mansyong iyon. Kasama ng mga pulis, ako mismo ang magbubukas ng bakal na pinto. Ihaharap ko ang nabubulok na katawan ni Ken, at ang demonyong mukha ni Carmen sa liwanag ng hustisya. Ang maaraw ko sa hotel ay napakatahimik-katahimikan bago ang unos. Ginamit ko ang malaking bahagi ng oras ko sa pagsusuri sa investigasyon na ipinadala ni Leo. Ang bawat pahina, ang bawat litrato ay parang isang patalim na sumusugat sa pagkangmasayang buhay pamilya na 3 taon kong pinangalagaan. Si Ken, na parang tahimik at kuntentong asawa, ay isang mapanlinlang na lalaki na gumamit ng yaman ng asawa niya para bumuo ng ibang pamilya. Si Carmen, na laging nagpapanggap na kawawang matanda, ay isang adik sa sugal at walang awang nagplano ngang pagpatay para sa pera. Tiningnan ko ang malitratong kinuha ni Leo. Sila na, buntis pero walang pakialam sa pek shopping ng mamahaling bags, pumapasok sa mga high-end restaurants, lahat binabayaran ng supplementary card ko. Binasa ko ang bank statements, daan-daang libo na hinihila buwan-buwan. Ang galit ko ay sumabog na at naging isang malupit na kalamigan. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Ati, Hector, Tito, nabasa ko na po ang lahat. Handa na ba ang formal na kaso at ang request for freezing of assets? Handa na ang lahat Maya, sabi niya. Naifile ko na sa opisina NG Tagausig, sa mga ebidensyang ito, ang warrant of arrest at pag-freeze ng assets ni na Ken, Carmen, at pati na kay Lana ay lalabas na. Pero nag-alala ako sa safety mo. Ire-report mo na ba sa pulis na nakakulong si Ken sa basement? Kung tumagal pa at mamatay siya, baka ikaw ang makasuhan ng homicide. Alam ko po ang limitasyon ko, Tito. Huwag kayong mag-alala. Hindi siya mamatay ng ganun kadali. Nag-iwan ako ang putpot ang tubig doon para may inumin siya. Gusto ko lang silang makaranas ng sukdulang kawalan ng pag-asa. Bukas na bukas, ako mismo ang magdadala ng mapulis sa bahay. Samahan niyo po ako. Bukas na magdatapos ang lahat. Sige, sasamahan kita bukas. Magpahinga ka muna at ihanda ang sarili mo. Binaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng may nanlalamig na mga mata. 5 araw na ang nakalipas mula nang ikulong ko si Ken. 5 araw na walang pagkain, 5 araw na pagtitiis sa lamig at sakit ng bali niyang binti. 5 araw na nabuhay si Carmen sa pantasya ang yaman. Ang pagpapabagal ang oras na ginawa ko sa text ay naging napaka-epektibo.
Naniniwala pa rin si Charmen na nasa probinsya kami para magpirmahan ng papeles. Binuksan ko ang phone ni Ken. Walang bagong mensahe mula kay Charmen. Siguro abala siya sa pagsagot sa matawag ng mananiningil sa sugal o nangangarap na sa luho. Ang kabit na sila na naman ay tuloy-tuloy ang pagte-text ng kalandian. Hindi ko na pinansin. In-screenshot ko na lang lahat para i-save. Kinahapunan, nagdesisyon akong lumabas. Kailangan kong mahanda para sa paharap ko bukas. Pumunta ako sa isang high-end salon at pinaputol ang mahaba kong buhok at ginawang maikling ngunit palaban. Bumili akong isang black suit na perpekto ang tahi na nagpapalabas ng kapangyarihan at tibay. Ayokong humarap sa kanila bukas na mukhang biktima. Haharap ako bilang reyna, ang taong may hawak ng kanilang buhay at kamatayan. Sa huling gabi sa hotel, nakahiga ako sa kama, inaalala ang nakaraan. Ang mapangako ni Ken, ang mapagkangiti ni Carmen, ang lahat ay isa lamang masamang dula. Inakala ko noon na makakaroon akong masayang pamilya. Ngunit isang sampal ng kapalaran ang tinanggap ko. Tinuruan ako nito ng isang aral tungkol sa pag-ingat at ang kalupitan ng tao. Bukas, wawakasan ko ang larong ito, ibabalik ko ang lahat sa tama. Kabaliktaran ng katahimikan sa aking hotel, sa mansyon sa Forbes Park, ang hangin ay unti-unti nang nagiging mabigat at nakakasakal. Sa pamamagitan ng hidden camera na nakakonekta pa rin, napanood ko ang bawat galaw ni Carmen. Sa ika-5 araw, naubos na ang pasensya niya. Balisa siyang palakat-lakat sa sala, hawak-hawak ang landline phone. Tawag siya ng tawag kay Ken, pero siyempre, cannot be reached na lang ang naririnig niya. Sabing batang tutatawag, ilang araw na walang balita. Hindi makontak. Ano bang ginagawa niya? Pagpapapirma lang naman. Bakit ang tagal? Bulong niya ng may halong inis at pag-aalala. Nagsimulang maglibot si Carmen sa bahay. Tiningnan ang nga bintana at isinara ang nga kurtina. Ang katahimikan ng malaking bahay ay parang inuunti-unti na ang kanyang utak. Walang kasambahay. Walang maingay. Puro nakakabinging katahimikan lang. Pagsapit ng ika-6 na araw, nag-iba ang lahat. Isang kakaibang amoy. Mapanghi at malansa ang unti-unting nakapasok sa sala. Amoy ng dumi, amoy ng amak at amoy ng isang bagay na nabubulok. Ang exhaust pipe ng basement ay nakatago sa likod ng TV cabinet. Normal na gumagana ang exhaust fan para ilabas ang hangin palabas ng bahay. Pero, in-off ko na ang main breaker ng basement bago ako umalis. Ang malamig at mabahong hangin mula sa ilalim ay umaakyat papunta sa sala sa pamamagitan ng pipe na iyon. Nakita ko sa kamera na naktakip ng ilong si Charmen. Nagsimula siyang hanapin kung saan nanggagaling ang amoy. Nahalungkat siya sa basurahan, binuksan ang ref, chinek ang kusina, pero wala siyang nakita. Ang amoy ay nanatili at naging mas matapang pa. Ano ba tong amoy na to? Ang baho, may namatay bang daga? Inis niyang kinuha ang air freshener at nag-spray, pero ang artificial na amoy ay hindi kayang tabunan ang amoy ng kamatayan na umaakyat mula sa ilalim ng lupa. Sa gabi ng ika-6 na araw, hindi makatulog si Charmen. Ang pag-aalala para kay Ken at ang hindi may paliwanag na baho ay nagpabalik-balik sa kanya sa kama. Umaga ng ika-7 araw, nagdesisyon si Carmen na tawagan ulit si Ken. Sa pagkakataong ito, sinagot ko ang tawag, pero hindi ako nagsalita. Hinayaan ko lang itong maging tahimik. Ken? Ken? Ikaw ba yan? Nasaan ka? Bakit hindi kita matawagan nitong manakaraang araw? Tapos na ba? Umuwi ka na. May mabahong amoy dito sa bahay, hindi ko na kaya. Tahimik lang ako. Hinayaan siyang magsalita. Ken, naririnig mo ba ako? Hello? Hello? Binaba ko ang telepono. Tuluyan nang nagpanik si Charmen. Inihagis niya ang telepono sa sofa. May takot sa mukha niya. Ang katahimikan ni Ken. Ang mabahong amoy. Lahat ng iyon ay nakabuoing isang masamang hinala sa isip ng malupit na babae. Nagsimula niyang ikonekta ang mga pangyayari. Inalala niya ang unang araw nang buksan ni Ken ang pinto. At nung sinalakay ko siya. Inalala niya ang malakas na kalabok, ang sigaw ni Ken at ang paksara ng bakal na pinto. Hindi maari. Bulong niya, namumutla ang mukha. Tumakbo siya papunta sa main door para lumabas, pero naalala niyang nakalok ang 3 layer ng gate gamit ang mga susi ni Ken. Taranta siyang humanap ng spare key, pero tinago ko ng lahat ng ekstrang susi bago ako umalis. Nakulong siya sa mismong mansyon kasama ngang amoy na lalong bumabaho. Ang mental torture ay umabot na sa sukdulan. Umaga ng ika-7 araw, suot ko ang aking black suit at high heels. May tiwalang naglakad ako palabas ng hotel. Sa lobby, si Ate Hector at 2 police patrol cars ay naghihintay na. Sumakay kami sa sasakyan, at dumiretso, papunta sa Forbes Park. Tahimik sa loob ng sasakyan,
Alam ngang lahat kung gaano kaseryoso ang kaso. Nakatingin ako sa labas, wala nang awa sa puso ko, puro tigating na desisyon na lang. Pagdating namin, nakasara pa rin ang mansyon. Iniabot ko ang susi sa pulis. Click, clack. Ang mabigat na bakal na gate ay nabuksan. Pagpasok pa lang sa garahe, sumalubong na agad ang napakabahong amoy na naging dahilan para mapakunotno ang napulis. Anong amoy to? Ang baho. Hindi ako sumagot at nagtuloy-tuloy sa loop. Magulo ang sala. Si Charmaine ay nakayuko sa sofa. Gulo-gulo ang buhok at halatang wala sa sarili. Nakatakip ang panyo sa ilong niya, at ang mga mata niya ay mapupula dahil sa matinding penik. Pagkakita niya sa akin nakasama ngang nga pulis, para siyang nalulunot na nakakita ngang kahoy. Maya, bumalik ka. Tawagan mo si Ken. Pauwiin mo siya rito. Tulungan mo ako. May mabahong amoy sa bahay. Hindi ako makahinga. Umatras ako ang isang hakbang. Iniwasan siyang hawakan ako. Tiningnan ko si Charmaine. Ang mga mata ko ay kasing laming ng yelo. Puno ang pagkasuklam. Mabaho. Hindi mo ba alam kung anong amoy yan? Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko siya sinagot. Lumingon ako sa mapulis. Sumunod po kayo sa akin. Dinala ko sila sa direksyon ng pinto papunta sa basement. Ang padlock ay nakakandado pa rin tulad ng dati kong iniwan. Ang amoy ay sobrang baho. Nakmumula sa mga siwang minto. Nakakasuka. Ipinasok ko ang susi. Click. Ang tunog ng pag-unlock ay umalingaw-ngaw sa nakatakot na katahimikan. Itinula ko ng malakas ang bakal na pinto. Black. Bumukas ang pinto. Isang matapang at nakalalasong amoy ang humampas palabas. Kasabay nito ang kadiliman. Nagbukas agad ng flashlight ang pulis at itinutok sa ilalim ng basement. Ang bumulaga sa aming harapan ay nagbigay ng kilabot sa lahat. Sa ibaba ang hagdan, sa gitna ang basura at maruming tubig, nakahandusay ang isang lalaki. Iyon si Ken. Gutay-gutay at madumi ang damit niya dahil sa kanyang sariling dumi. Payat na ang mukha niya, nakapikit. At ang kanang binti niya ay sobrang maga at nangingitim. May senyales ang pagkakabulok. Nag-agaw buhay siya at halos hindi na makahinga. Minsan ay nakakagawa pa siya ang mahinang pag-ungol. Ken, Diyos ko, ang anak ko. Hagulhol ni Carmen na susugot sana sa basement pero pinigilan siya ng bulis. Nagpumiglas siya, punong luha. Tiningnan ako ng may galit at matinding takot. Isa kang demonyo. Pinatay mo ang anak ko. Papatayin kita. Nakatayo lang ako run. Nakakrus ang braso at tinitigan si Charmaine ng malamig na tingin. Walang emosyon. Demonyo? Ako ang tinatawag mong demonyo? Paano naman ang mga taong nakplano, nanlinlang, at nakulong sa akin sa basement na to, para mamatay sa gutom at nakawin ang pera ko? Anong tawag sa kanila? Ibinabalik ko lang kung ano ang ginawa niyo sa akin. Magpasalamat ka pa nga. Dahil nag-iwan ako ng putpot and tubig para mabuhay ang anak mo hanggang ngayon. Ang katotohanan ay nahayag na. Ang liwanag ng flashlight ay nagbigay ilaw sa madilim na impyerno na mismong sina Carmen at Ken ang nahukay para sa kanilang sarili. Ang amoy ang kamatayan ay malakas. Hindi lang amoy ang nabubulok na katawan kundi pati na ang amoy ang kabulukan ang kanilang sariling budi. Tapos na ang laro. At ako na minsang itinulak sa kailaliman, ay ngayon nakatayo rito, pinapanot ang tuluyang pakbagsak ng mga taong nagtangkang saktan ako. Nakagulo sa harap ng basement, ang pagiyak ni Charmaine, ang tunog ng radyo ng mapulis na humihingi ng tulong at ambulansya, at ang makapal na amoy na umaakyat mula sa ilalim, ay gumawa ang isang maingay at nakakakilabot na eksena. Nakatayo ako run, parang isang estatwang yelo. Malamig na inoobserbahan ang bawat reaksyon ng mukhang babaeng dating tinawag kong biyenan. Ang kanyang arogante at mayabang na ugali ay tinanggalan ng maskara. Nagiwan lamang ang takot na nararamdaman ng isang taong na lamang siya mismo ang nagtulak sa kanyang anak sa kamatayan. Hulihin niyo siya. Hulihin niyo ang bruhang yan. Siya ang may sala. Siya ang nakulong sa anak ko. Gusto niyang patayin ang anak ko para nakawin ang ari-arian namin. Posasan niyo na siya. Nagpumiglas si Charmaine mula sa mga pulis. Dinuduro ang mga nanginginig niyang daliri papunta sa akin. Sumisigaw ngang walang basehang paratang. Nakakatawa. Hanggang sa dulo. Pilit pa rin siyang kumakapit sa pag-asa na baliktarin ang sitwasyon sa pamamagitan ng kanyang mapanlinlang na bibig. Humarap si Ate Hector sa akin. May autoridad at buo ang boses. Ginang Charmaine, mag-ingat po kayo sa sinasabi niyo. Ako po ang legal counsel ni Maya. Lahat ng walang basehang paratang niyo ngayon ay ire-record bilang ebidensya laban sa inyo sa korte. Ang aking kliyente po ang totoong biktima rito. Biktima? Siya ba ang biktima? Tingnan niyo nga,
Yung anak ko nandun nag-agaw buhay sa basement. Ikinulong niya ang anak ko ng 6 na araw. Walang kain at inom. Ginutom niya ang anak ko. Demonyo siya. Linakpasan ko si Ate, Hector at lumapit kay Carmen. Tiningnan ko ngang diretso ang kanyang nanlilisik at baliw na mata. Tama ka ma, 6 na araw na nakakulong si Candian, pero nakalimutan mo ang isang bagay. Bago ang 6 na araw na yan, ang taong kinulong niyo sa impyernong, yan ay walang iba kundi ako. Sino ang nanloko sa akin na bumaba para hanapin yung gamit? Sino ang biglang nagsarang ang pinto? Sino ang tumayo sa labas habang malamig na nagbabanta na papatayin ako sa gutom kung hindi ko pipirmahan ang transfer ngang titulo? Akala mo ba ganun lang kadaling makalimot ang utak ko? O akala mo ba kayangan bibig mo na pagtakpan ang katotohanan? Nagsisinungaling ka. Walang nangyaring ganun. Wala akong alam. Ikaw ang nahulog at nanglokdayan at ngayon kami sinisisi mo. Nagsisinungaling pa rin po ba kayo? Akala niyo ba wala akong ebidensya? Kinuha ko ang cellphone ko sa aking bag. Naalala niyo pa po ba yung wall clock sa sala? Yung orasan na araw-araw ninyong pinupunasan? Maingat ninyong pinatay ang main camera natin. Pero hindi niyo alam na may hidden camera ron. Lahat ng kilos ninyo mula nang papuntahin niyo ako sa basement hanggang sa pagbanta niyo sa akin na pumirma. Nakarecord yon parehong video at audio. Walang ni isang salita ang nawala. Pinindot ko ang play. Rinig sa buong sala ang lakas ng video. Makinig ka ng mabuti, bruha. Kailangan mo lang sumang-ayon at pirmahan ang dokumento ngang paglipat ng ari-arian. Ibibigay mo lahat kay Ken. Kapag nakmamatigas ka, iwan kita Dayan. Gutom at uhaw sa loop ng ilang araw para makita natin kung hanggang saan abot ang pagiging maprede mo. Huwag mo akong sisihin, Maya. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Ilipat mo lang ng maayos ang bahay at mga shares sa pangalan ko. Ang mga salitang malupit ni na Carmen at Ken ay umaling-ongaw sa tahimik na bahay. Ang kulay ng mukha ni Carmen ay paulit-ulit na nagbago mula pula, patungong puti, at naging abo. Nanginginig ang mga binti niya at napaurong. Wala na siyang lusot. Ang matibay na ebidensya ay inilatag ang buong maruming katotohanan. Narinig niyo na, ma? Sasabihin niyo pa rin bang naninira ako? Napaka-perpekto ang plano ninyo. Kulungin ako, gutumin, piliting pumirma, tapos gagawa kayo ang kwento na nagpatiwakal ako para malunok niyo ng buo ang yaman ko, tama? Kaso lang, nakamali kayo en kinalaban. Hindi ako tutang pwede ninyong paikutin. Lumapit ang mga pulis at ibinaba ang malamig na posas sa dalawang kamay ni Carmen. Wala na siyang lakas para pumalag o sumiga. Ang katotohanan ay sumira sa lahat ng pagnanais niyang lumaban. Sir, sabi ng abogado, may sapat po tayong ebidensya na nagpapatunay na ang mga suspek na sina Carmen at Ken ay gumawa ng illegal detention, robbery, extortion at frustrated murder. Nire-request po naming simulan na ang formal na pagsasampa ng kaso at pagkulong sa mga suspek. Sa oras ding iyon, umaling-awngaw ang sirena ng ambulansya sa labas. Nakmamadaling pumasok ang mga medics dala ang stretcher. Kailangan nilang magsuot ng gas mask para bumaba sa basement. Hirap na hirap nilang binuhat ang nabubulok at nangangamoy na katawan ni Ken pataas. Wala siyang malay na nakahiga sa stretcher. Ang mukha ay payat na payat, bitak-bitak ang labi at ang kanang binti niya ay sobrang maga at kulay lila. Nang dumaan siya sa harap ko, bahagyang iminulat ni Ken, ang nanlalabo niyang maamata, tumingin sa akin ng isang desperado at nakmamakaawang tingin. Maya, patawarin mo ko, tulungan mo ko. Tiningnan ko siya pababa, walang ni katiting na awasan ng mata ko. Patawad, ang pahingi mong tawad, ay huli na at wala ng kwenta, Ken. Nung tumayo ka sa labas ke pinto habang umiyuk ako at nagmamakawang buksan mo, naisip mo bang huminging tawad? Nung ginamit mo ang pera ko para suportahan ang kabit mo, nung binili mo siya ang bahay at sasakyan, naisip mo bang humingi ang tawad? Itago mo na lang ang nasalitang yan para sa korte. Nawala ang stretcher sa labas ng pinto. Si Carmen ay isinakay na rin sa sasakyan ng pulis. Bumalik ang katahimikan ng mansyon. Ngunit wala na ang dating karangyaan nito. Dala na nito ang hiningangang kabulukan. Pagkakanulo at ang malungkot nitong wakas. Tumayo ako sa sala, nilibot ang paningin. Ang bahay na ito na minsang naging pamilya na binuo ko, ngayon ay naging libingan ng isang kasal na puno ngang kasinungalingan. Wala talagang palalampasin ang batas ang langit, ang magagumagawa ngang masama, ay sa huli magbabayat. Makalipas ang 2 linggo pagkatapos ng nakakagulat na insidente sa Forbes Park, nalakpasan na ni Ken ang kritikal na kondisyon niya. Ngunit ang epekto ng 6 na araw sa marumi at malamig na basement ay nakiwan ng malalim na pilay sa kanya. Ang kanang binti niya ay nakaroon ng
severe necrosis dahil hindi naagapan ang pagkabali nito, kaya kailangan itong putulin para maligtas ang buhay niya. Sinabi ng doktor na aasa na lang siya sa mga saklay habang buhay. Isang masakit na katapusan sa taong, dati ay nakatayo sa sariling paa ngunit piniling lumuhod at magmakaawa para sa perangang iba. Pagkatapos bumawi ng lakas, direktang dinala si Ken mula sa ospital patungong detention center. Si Carmen ay nanatiling nakakulong habang patuloy ang investigasyon. Ang legal na laban ay opisyal nang nagsimula. Kasama si Otto. Hector, inihanda namin ang makapal na dosyeng ebidensya, na walang kahit anong butas na maring lusutan nilang mag-ina. Ang petisyon ko para sa annulment of marriage ay mabilis na naaprubahan nege husgado. Gamit ang matibay na ebidensya na pagtataksil, panlilin lang para kunin ang ari-arian ko, at ang pag-abuso sa akin. Naging mabilis at magaan ang proseso, kumpara sa inaasahan ko. Hindi sumipot si Ken sa korte, at ang abogado niya ay tanging yumuko na lang sa harap ng matibay na ebidensya na dinala ni Tito Hector. Malinaw na malinaw ang hatol ng korte, pabor sa aking annulment. Si Ken ay ang panik na talagang may kasalanan sa pagkasira ng pamilya. Ang buong ari-arian bago at habang kasal ang mansyon, ang shares sa kumpanya, bank accounts at investments ay legal kong pag-ari. Umalis siya na walang dala sa kanyang dalawang kamay. Tulad ng kung paano siya dumating sa buhay ko. Hindi lang doon natatapos, nagpasya rin akong bawiin ang perang ibinigay ni Ken sa kabit niya. Mula sa mabang statements at dokumento galing kay Leo, nagsampa si Ate Hector ng kaso na humihiling kay Lana ang kabit ni Ken na ibalik ang pera na nakuha ni Ken mula sa joint accounts naming mag-asawa. Sila na, isang babaeng umasa lang sa ibang tao, sa paharap niya sa sumon ng korte at sa posibilidad na mawala ang tsondo niya, ay nagpanik. Umiyak siyang nagmakaawa ngunit walang puwang ang awa sa batas. Nilok ang tsondo niya, na-freeze ang bank accounts, nag-impake siya at bit-bit ang kanyang tiyan, siya'y umalis para harapin ang hindi tiyak na kinabukasan. Kay Carmen naman, unti-unting nabunyak ang mamaitim niyang lihim. Napatunayan ng mga investigador na ang 4 na milyong piso sa kanyang personal account ay galing sa paggumit sa buwan ng allowance na binibigay ko, sa pagbebenta ng mga regalong bags ko, at sa pamamagitan nege pandaraya, sa mga maliliit na project sa kumpanya ko, at ang pagkagaling niya sa mga illegal na sugalan at ang pagkakautang niya sa mga sindikato ay napatunayan din. Ang mga gawaing ito ay hindi lang nawi sa kasong illegal detention. Nadagdagan din siya ng syndicated estafa at illegal gambling. Dumating ang araw ng pagbasang sakdal. Ang hangin sa loob ng korte ay sobrang seryoso. Si Ken na naka-wheelchair ay payat na payat, at mukhang tumanda ng 10 taon. Si Carmen na puro puti na ang buhok ay may nangingitim at malalalim na mga mata, na walang humpay ang pagbulong sa sarili ng mga walang kwentang salita. Nang humarap na sila, yuko na lang nilang inamin ang kanilang pagkakasala. Your Honor, ang magawaing ginawa ni na Carmen at Ken ay sobrang lala, organisado at sadyang plinano ng maaga. Sinamantala nila ang tiwala ng asawa upang ikulong, gutumin at pagbantaan ng kamatayan ang biktima upang makuha ang ari-arian nito. Hindi lang ito kriminal kundi winasak din nito ang lahat ng moralidad sa isang pamilya na nagbigay galit sa publiko. Humihiling po ang taga-usik na parusahan sila ayon sa batas para maging halimbawa sa lipunan. Nakatayo lang ako at nanunot sa dating tinawag kong pamilya. Hindi ko ramdam ang pananalo, hindi ko rin ramdam ang sakit. Namatay na ang lahat ng emosyon ko sa madilim na basement. Ngayon isa na lang akong babaeng humahanap ng hustisya para sa sarili. Maya, patawarin mo na ko. Alam ko nang mali ako, pilay na ko at wala na sakin lahat. Pakiusap tulungan mo kong ibaba ang hatol. Nagmamakaawa ako. Nanginginih na boses na pakiusap ni Ken sa akin. Tiningnan ko siya. Tumunok ang malamig kong boses sa loob ng korte. Ken, nang nakatayo ka sa labas ng pinto habang umiyak ako, naisip mo bang bawasan ang parusa sakin? Nung ginagamit mo ang pera ko pambiling bahay para sa kabit mo, naisip mo bang patawarin ako? Hindi ka nagsisisi sa mga ginawa mo sakin. Natatakot ka lang sa parusang darating sa iyo. Ibibigay sa iyong batas ang totoong sagot. Natapos ang pagdinig. Binasa na ang hatol. 15 taong pagkakakulong para kay Ken dahil sa illegal detention at extortion. Si Carmen naman na tinuturing na mastermind at sa madagdag na kasong estafa at illegal gambling, ay nakatanggap ng 20 taong pagkakakulong. Pareho na silang ipinasok sa prison bus. Umpisahan na ang kanilang pagbabayad sa likod ng rehas. Ang kanilang maluhang nagsisi ay hindi nahuhugas sa kanilang kasalanan. Nakita na sa wakas ang hustisya. Pumasok na ang Metro Manila sa panahon ng magandang taglagas. Ang asul na langit at malamig na hangin ay masarap pakinggan.
lumabas akong korte, huminga ng malalim. Tumingin ako sa araw na nagbigay liwanag sa aking mukha. Nilimot na ang mga araw ng madidilim na pakikipaglaban sa korte. Tumayo ako sa labas at pinanood ang lahat. Nagpatuloy ang buhay. Hindi hihinto dahil sa trahedya ng isang tao. Inakala ko na ang pagkasira ng aking kasal at pagkakanulo ng asawa ko ay sisira sa akin. Pero mali ako. Ang hamon na ito ay hinubog ako para maging isang mas matapang, matatag, at malakas na babae na hindi ko inaasahan. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Leah, ang matalik kong asistan sa kumpanya. Leah, kamusta na ang kumpanya natin? Ma'am, okay ang lahat. Ang bagong real estate project natin ay maganda ang takbo at lagpas na po sa deadline natin. Sobrang inapprove po nila ang kumpanya natin at nagre-ready na kami sa susunod na proposal natin. Huwag na po kayong mag-alala, ma'am. Mabuti yan. Mamayang hapon babalik na ako diyan sa opisina. Pag-usapan na natin ang next big projects natin sa mga darating na buwan. Ihanda mo na ang lahat. Opo ma'am. Congrats nga po pala sa naging laban niyo. Andito lang po kaming lahat para suportahan po kayo. Binaba ko na ang telepono at ngumiti ng magaan. Ang trabaho at ang tagumpay ang nag-iisang sinasandalan ng isang babae. Pwedeng manloko ang pag-ibig at tumalikot ang pamilya. Pero ang kakayahan, ang talino at ang pinansyal na kalayaan ay hinding-hindi tatalikot sa atin. Nawala man ang 3 taon ko sa peking pamilya na yon. Gagamitin ko naman ang natitirang buhay ko para pagandahin ang kinabukasan ko. Tungkol sa mansyon sa Forbes Park, nagpasya na akong ibenta ito. Ayokong tumira sa bahay na punong-puno ng madidilim na alaala at maruming panloloko. Ginamit ko ang prang iyon para makabili ng isa pang marangyang penthouse sa gitna ng siyudad kung saan natatanaw ang lahat. Isang malaking espasyo ngang marangyang pamumuhay at lubos na naging pagmamayari ko. Nagbenta na rin akong lumang kotse at pinarangalan ko ang aking sarili sa pamamagitan ng bagong Mercedes-Benz. Hindi ko na kailangang mag-ipon para tustusan ang mga walang utang na loob. Tatamasahin ko ang mga bunga ng aking hirap, mamumuhayng malaya, matapang at masaya. Sa lahat ng nanonood, dito na po nagtatapos ang kwento ko. Hindi lamang po ito isang masaklap na palabas ukol sa isang pamilya. Ito rin ay isang mahalagang leksyon patungkol sa ating pagkatao at ang tunay na halaga ngang mababay sa modernong lipunan. Tayo, bilang magkakababaihan, ay parating tinuturuan na dapat magsakripisyo, mag-ingat para sa masayang pamumuhay ng ating pamilya. Ngunit ang bulak na pagsasakripisyo at ang buong pusong pagtitiwala sa mataong hindi karapat-dapat ay ginagawa lamang tayong masarap na pagkain para sa masakim na tao. Pahalagahan niyo ang lahat ngunit huwag na huwag niyong iwawala ang pagiging responsable ninyo sa inyong sarili. Ang pagiging malaya sa pera, ang katapangan at isang malamig na pag-iisip, ay ang pinakamagandang armas natin na pwedeng gamitin upang protektahan ang mga sarili natin sa lahat ng dilim. Huwag mong gawing basahan ang sarili mo para lang apakan ng iba. Gawin mong reyna ang sarili mo. Napakalaking pinapahalagahan ng karma sa mundo. Ang magumagawa ng maling gawain ay hindi tatagal at aani rin ng maling gawain na may karampatang halaga. Ang desisyon ay nasa atin mismo. Ang matapang na pagkalimot sa isang masalimuot na nakaraan at ang determinadong pagbangon upang makahanap ng hustisya. Ito ang pinakaumpisa ng isang magandang panimula. Sa inyong lahat na matiyagang nanatili sa akin, narinig ang bawat pagtibok ng sakit, bawat patak ng luha, at sa lahat ng narinig niyo sa malamig at malungkot kong kapalaran. Itago mo sa likod ng malagim at maunos na mga panahong iyon, habang ang nabusina ng sasakyan ng mapulis ay nagpapaalam. Habang ang madidilim na mukha ng tinawag kong pamilya ay isinara sa likod ng bilangguan. Nakaupo ako rito, sa tuktok nisang napakataas na gusali. Tinitingnan ko ng husto ang isang makinang na siyudad. Ang basong red wine ay nakahawak sa akin habang pinagmamasdan ko ang paligid sa isang walang takot na pakiramdam, bakus iniwan ang katahimikang wala pang nakakagawa. Madalas ko talagang itinatanong, paano kung hindi ako pumunta doon? Kung hindi na ipabunyak ng ganun karahas at malupit ang lahat, ang tulad ko ba ngayon ay nakatayo ng ganun katapang? Maraming oras kong kinakausap ang sarili ko kung hindi nasara iyon. Ang buhay talaga ay parang pag-akyat sa isang mabato, at mahirap akyating bundok. Paminsan-minsan inakala nating patungo tayo sa mabulaklak na daan na binalutan ng napakagandang pagmamahal. Ngunit habang tumatagal natutuklasan ko na meron palang patalim na inilaan na binalutan ng walang katuturang kasakiman. Sabing marami, ang mataong nakakaranas ng kalupitan ay madalas nahuhulog sa depresyon at sinisisi ang kanilang sarili. Ngunit para sa akin, hindi ako lumuha kahit isang patak para sa nasirang kasal na iyon. Dahil ang aking maluha, pag-asa,
at pagmamahal ay tuluyan ng naubos, at natuyo sa loob ng 3 araw na pagkakakulong ko sa malupit na impyernong iyon. Sa sobrang madilim, napakalamig, amoy amag kung saan kahit kapirasong sinak ng araw hindi makapasok. Hindi lang ang pangkalam na tiyan ang naramdaman ko roon, at yung sobrang pagkagusto kong uminom na naging dahilan kung paano nakipagsabayan sa buhay ang unti-unting nakakalapit ko ng kamatayan. Dahil doon naintindihan ko rin at hinarap ang pinakamalupit at masakit na aral patungkol sa mga tao. Ang puso ang tao pala ay mas nakakatakot pa kumpara sa anumang mababangis na hayop sa mundo. Dahil ang kasakiman at kasamaang iniisip natin sa pera at kung paano paikutin ito ng walang katuturan, at ang kasamaang nanginibabaw, at nagahari sa pagiging isang asawa, at isang matandang biyenan. Habang tayo pala mag-anak ay nagbabadiyang gagamitin bilang mga sandata na pwede kang saksakin patalikot kahit kailan na walang iniwang pagkaawa. Hindi nila ako nakita bilang isang anak, manugang, kadugo o ano. Tiningnan nila akong parang alkansya at harang na dapat alisin sa landas upang makuha nila ang sariling pawis ko, ang dugo at yaman na ginugol ko rito. Kung isipin at ikukumpara ang sumantong iyon mula sa init ng aking biyenan ay hindi kailanman nagtugma dahil mas malamig pa ang konsensya nila. Tumingin ako muli pabalik 10 taon sa kabataan ko, mula nang inumpisahan kong bumangon mula sa kalugmukan bilang walang yaman na tumuntong sa trabaho, para maging asawa at masatlak lamang muli sa sarili kong bahay. Nakita ko ang trahedya kung saan lahat o higit na karamihang asya ng babay na nadadapa roon. Tayo na naturuan sa pagtitimpi, sa kung paano magsakripisyo ng labis, sa paglalaan at kung paano iasa lahat sa asawa. Nagpakabulak sa lahat upang magkaroon ng maayos na relasyon ang magpamilya. Noon naging ganyan din ako, naging isang babaeng handang makisalamuha at tumulong asikasuhin ang asawa, pamilya at ari-arian upang buuin ng maayos ang pamilya ko. Puno ng pag-asa, inanyayahan silang pumasok lahat doon at tinanggap ng buong pusong kabutihan, at ipinangakong iginuhit nila rito ang isang kapayapaan at tahimik na buhay para maintindihan lahat na mabibili ito ng dalawang tiwala. Naniwala at ibinaon ko na naging totoong at tinanggap ang panlilinlang na walang kapantay para maitayo ang kapayapaang iyon, habang bulak na iniintindi ang nakakatakot na nanay at hindi magandang ugalingang kanyang biyenan upang gumaling pa siya. At para lamang lahat sa pagkakaroon ko ng maayos at mabuting pamumuhay, akala ko makakamtan ko lang ang pangunawa kung matututo pa akong bumigay, kung mapapahinahon ko sila at may intindihan. Ngunit sadyang tinalikuran ko na kung sino ako. Nakalimutan ang prinsipyong nakilala ko kung paano at nakatayo dito. Hindi mo maiuwi o mabibili ng totoong pagmamahal ang isang tao na dahil lang pera ang pakay niya sayo. Hindi mo mapapaibig at makukuha ang taong pilit kang tinutusok at sinisipsip ang dugo dahil ganon pala talaga ang ugali niya. Ang bulak na pagsasakripisyo ang isang babae, kung ipinagpalit sa maling tao, ay walang dudang hindi usbong. Wala itong halaga kung ang bawat isa'y gagamitin lamang sa maduming hangarin at kasakiman ng iba. Kapag mas umaatras tayo, lalo silang sumusulong, at patuloy tayong sinasakal. Kaya lalo tayong tinitingnan ng may kakayahan na mas maapakan at gilitan ng tuluyan. Nung una, naisara ang bakal na basement at kasabay pa ang isa. Nakita ang dalawang mata ko nang isara ng mas matindi habang nakangiti. Yun pala yung oras at panahon kung saan nasaksihan ko sa baba ang isang impyerno na talagang malakas. Nang unti-anting nakikita mo mula sa dilim, mas nakakatakot pa ang maririnig, at isiping iwan lahat ni asawa na may malamig na sigaw, at sumpain ka ni biyenan. At ako na sa katunayan ay ganap na nagigising doon. Ang pagising ko na hindi ko nakitang maayos na nanggagaling ang iyak at hapdi na walang kwenta na pilit sumusugat mula sa ilalim pero ang iyak at ngit-ngit dahil nakita kong kailangan mong panatilihing tahimik. Nakita ko doon na ang tulong na asahan mula sa iba o kahit ang tagalihan natin ay minsan lang tumugon pero sa asawa ko talagang walang natira. Kung ako doon ay sumuko, kung pumirma ako gamit ng papel sa paglipat, na ibinaba kapalit lang ang maliit na pagkain at maipsan ko na ang hirap sa ibaba, malamang hanggang ngayon na namayapa na ako't patay o isa na lamang multo na inapi doon. Samantalang ang mademonyo na iningatan ko noon, ngayon namang namamayagpag na malaya at kumikinang at tinatayo pa ang kayamanan sa ilalim ng kalupitan nilang iyon, ngunit hindi ko yun sinunot. Sa pamamagitan ng aking lakas na nalalabi na nagpamalay sa akin upang iangat iyon kahit sa alikabok sa basurahan na maari kong ikamatay doon. Ako na mismong humarap, gumamit ng lakas habang naipon ang paghihiganti sa negosyo ko ng ilang taon bilang matagumpay. Ang aking mabilis na paraan kung saan na itulak si Ken pababa doon sa baba, at ginamit ang susi na iniwan at sinarado ng isa. Hindi iyon normal at padalos-dalos. Higit iyon doon.
kundi ginawa kong rason para alisin at tapusin na ang lahat at ihiwalay ang posisyon upang ipakilalang nandun at hindi katalo at sa ganun na tapusin ang pangitain mula kanina. Ang paglakit-lakit sa kalakasan. At ngiti dahil binigyan ng tapos habang malayang nilingon ang katapusan. Iyon na mismo ang wakas ng parusa sa pagbaba at panloloko sakin. Naisarado ng walang lumbay o pasensya. Na lahat mula sa pinakamatagumpay, kaya pinutol, inangat, itinayo ko, at naging bago muli bago palisanin ng buo. Sa inyo pong lahat at lalong-lalo na sa makasama nating kababayhan na nanonot na ang istoryang ito, madalas nang nababalita mula mismo na nagmumula sa buhay, at napakatahimik at madalas hindi maapuhap. Marami pa rin sa ating lahat lalong-lalo na mga asawa at mga naging kaibigang tahimik na lang tinatabunan ang gabi dahil umiyak sa ilalim ng pamalo ni asawa, nais pang itikom. Nararanasan ding ang ilan at mga taong nadadamay, minsan naging mapagsamantala sa atin at magbiyenan din minsan. Patuloy silang tinatawanan. Hindi man siguro pisikal minsan sinasaktan kayo at naging pasa, o ano na iyon ang naging dahilan minsan kaya kayo ay napapatay. Sa kabilang bahagi niyo iyon at patuloy pa dahil malayo na pala yung taong gusto nilang marinig at ibalik para sa sarili niya na gusto niyo palang ituloy. Dito napadama ng todo ito at pati ang luha, pawis at sakit na mismong sakin lahat na pwede rin ninyong asahan ito bago makarating na. Huwag mo ngang hintayin na dumating ang oras na gawin nilang isang matabang lupaing pwedeng halikan ka, lalong-lalo na wag pwedeng kailan may papayak. Ang leksyong mapupulot, galing pa mismo nung araw na yon. Habang nabawi ito pabalik dahil ang importansya, hindi lahat o hindi. Ito pwedeng maikutan habang mas alam pa, dapat natin ang para natin dahil nandito yun sa batas na legal pa iyon. Ang sabihin man nila minsan hindi o pera makakabili ng ikakaligaya, sigurado namang toto dahil hindi iyon nagagaya, pera man yan dahil sa pag-ibig ni hindi tayo pinapahalagahan. Ang pagmamahal, at minsan ito lang ang alam natin. Ang pera ang proteksyon mong baluti bago mangyari ito sa inyong kaligayahang inilaan kung inabot nito na pangarap natin. Malakas itong sanggalang na pwedeng tumakip kahit kailan paano na masalanta ka ang kalaban. Isipin natin. Paano po kaya nun kung nanatili na lang akong normal na may bahay dito at asawa nila at nandito mananahanan kay asawa, na kung siguro nakpakumbaba at nakiugali din doon, ano naman kayang meron ako sa bangko? Paano kung di magtatago at ipagtapat ang sa magakailangan para tumakbo ang hotel at sa malayo? Walang kakilalang kaibigan na abogadong tito at magakaibigan. Hindi siguro yun lalabas na mas mapanlin lang akong mapapanood iyon sa aking palabas. Siguro at malamang andun ako malayo at libingan sa baba na walang kahit isang kaalam-alam, napipiduan. Ngunit kahit andun, nabuhay nga matiwasay, ay umalis habang nadurog at nawalang puso ko bago dumaan uli at nanigas sa baba ng buhay mo. Ang pinansyal na pagkalaya at malaya ay hindi basta para alamin kung madami sa mga bangko. Bakus na laman din dapat yun sa labas at ay respeto ng alam. Huwag po doon matakot kundi ilaban kung di iyon pagkarespeto pa natin. Iwasan at umalis kailan, lumayo. Piliing makaroon tayo o palaging tumangging ibalik na lang at huwag gumanti minsan sa kaawe. Tiyakin ang kayamanan. Kung matagumpay dahil lahat yun ang naksalita sa iyong boses sa makaawe mong gumanti sa'yo nung araw na iyon. Lahat. Ngayon, panigurado magpapakita dapat kayo at ang gagamiting tama para proteksyonan pa lang. Ang kababayhang mapagbigay kung napapayak minsan lalo na gagamitin iyon pero mas mahirap pang lumbay at masaktan dahil sa inulan lagi natin asawa pak madalas at umikot na doon ang lahat kung naapi. Kapak madilim iyon minsan at malaki, naipon na lamang at naglalamik lalo kapak naisip pa minsan ng kalaban sa buhay. Kailangan muna nating tanggapin na may pagbabaliktaran natin, na mapoprotektahan iyon, para bago mangyari na. Tulad kung halimbawa inakbayan ng pilit, mapapanagot natin siguro silang umamin na aksidente ang lahat at nagsisinungaling dahil baliw na minsan o nakmamalinis sa iyon lang, minsan kulong dahil na abuso, at nadigdik iyon ng iba kung diyan ikot na malinis iyon. Pero pipiliin at mapayapang pumunta dahil nakaantabay sa aking kamay, inilatak ito bilang proteksyon, ang mga ito kasama iyon, ang ginawa nitong sandata. Mga bank statements, mga text message o ebidensya, at pagpigil habang nangalap kung mapapakinggan muna. Yan lahat ng pumutol mula doon, na parusa na ibinato ng labas sa kanila upang husgahan nila itong lahat kung iyon talaga yon. Kaya ang batas po ay wala sa maiyakin kundi lahat nakapalibot at hawak niya ito. At bilang babae laging masigla tayo at palayain ito sa pamamagitan pa rin at habang gagamit para pumigil dahil paniguradong sisisirin rin tayo ng lahat ng mapapaniwalang paglaban natin. Huwag niyo pong ialay at idilat at ibigay lahat. Huwag ngang pilit pa sa nakpakasarap sa buwang yaman.
Nasa inyong bangko o maiba at iba sa anumang gawa mo doon, gagamitin ito kung gusto lang. Sa isang pahina ang libro natin naroon tayong naging handa palagi o pwede ring nag-antabay lahat ang tao at kailanman walang iwan ng kaibigan. Sana pagkalipas nga, matinding kasalanan na naranasan niya bilang biyenan doon ko nakilala lalo na sa mundo itong ginagawa sa katotohanan natin. Napagakto palaging ginamit sa labas ang hindi pala ang nakita mo na inamin sa kanila. Minsan gagamitin para ibawas iyon lahat ng labis-labis. Si Ken pala na hindi totoong inakbayan dahil malupit na naintindihan ito ron, kaya nakmalinis lang din si Charmaine para paktaksilan kayo bago manakit itong babae hanggang ngayon, na pare-pareho lang din may balat, at dahil alam na natin iyon kaya pala nilalaman at ganun pa mapangahas, makapangyarihan pa lang minsan, nakakubli din madalas, kaya hindi maling lahat ng masama ang maywan. Ngunit minsan nakaraan na, nagpatuloy pa rin bago nahukay natin itong isa ngang sabay-sabay. Naipakita ni Charmaine ang isang babaeng demonyo at nalinlang bago siya na mahala. Pinaglaruan pati asawa ngunit tuluyan siyang naisama pa rito upang bumaba din doon at nasaktan. Na magdusa rito ng lahat sa pamamagitan ng pagsipsip niya, upang sa basement lang madama iyon. Kaya yun, nanangis ito ng palayo. Higit pa lahat kung gaano katangang inunawa nila ang isa't isa kung sino pala iyon sa buhay natin dahil kasama nila iyon. Ang nakikita at nangyaring kabayaran kaya binigay kay Charmaine ay higit pa rin bago siya humarap doon. 20 taon para po kay Carmen, habang 15 na taon doon. Naku, pareho lang sa batas na matindi po niyan nang napatunayan siya at napahirapan. Kaya itong paghihintay ang habang buhay at mga iyakan ng pakiusap niyan kapag nakakulong na siya at mabibilanggo ang habang buhay sa mga matataas na presinto, sisisihin at panigurado bago bumaksak sa huli. Kaya tuluyang umabot siya at isinara lahat ang pag-asa ang binti hanggang ngayon at mabubuhay sa hawak lang na kahoy dun. Makakagulo sila. Pati lahat pati batang nakatakdang buhin. Kaya lahat at tumakbo habang na-freeze lahat ng yaman niya at tumangay doon na umuwi siyang umalis. Talagang umiikot din minsan ng paulit-ulit na yon, huli na para tumanggi. Mapanakit kaya ito at nagbayat doon na lang ibigay na lang bago lahat ng umulan bago ibalik ng nararapat para sa ating lahat na mabigyan ang asawa ko. Ang aking pinagdaanan sa nabigong pamilyang ito ay napakapait. Noong una ay puno ako ang galit, ngunit ngayon ay pinili ko na lamang kalimutan ang sakit at magpatuloy sa buhay. Dahil sila ang nagpamali, kaya mapalampas ng parusa para ipamalas din ang ginamit niya. Ang naiwang pakikipagtulungan na ginawa doon, gagamitin upang maiwasang pagod at lalong matumba lahat, ng buo doon na. Ginantingang nagtutulungan para balikan niya iyon sa maayos na batas bago may tama. Inibig po na nakusa para bigyan niya lahat ng pagkakataon. Kahit kailan lalong laging binabawi bago isalba sa pamamagitan pa doon sa huli nilang gagawin upang may lantat na lalo sa araw. Dahil malawak, bukas at laging umabot ng walang patit ang isang kalawakan, alam na hindi dito tapos ang papel ng bawat asawa na nakasal lang na pwedeng bawiin dahil nagtaksil lahat asawa man o mapay ito. Bigo na hindi dapat pagpababaya ang pagwawakas. Opo, napatunayan kong makatulong pa sila bago humantong upang idikta kung saan umpisahan pa ito na mangyari doon dahil nakita na sa taas ito. Habang muli tayong inabot dito, kaya mas pipiliin, nangyayari, at ipapatupad ito, para mas lalo pang itayong magtulungan ngayon sa tulong ng pangkalahatang mapagpasiyahan ang ganyan, dahil maraming kaagapay para doon upang masalba ang bawat isa na magpalakas sa natitira pa. Ginusto lang mangyari sa baba ang kamatayan, ngayon mahaharap at kakamitin ng nakmamalaki pa na pwede para sa aking nakayuko ngunit titingin ng tuwid at direkta at kailanman, na, kaya mga kababayan, itong malaking biyaheng tumulong mula isang simpleng manugang bago siya dumaan sa malaking responsibilidad at idikta ng buong asawa, na magiging lalaking palayasin, nang masigit na kapanapanabik itong tapusin at ang bawat pawis dahil nakasama doon. Magiging pampabigay natin para gumawa at mas inuna upang pasikatin din. Laging ang magagandang tinatahak ito sa buhay, at kapag piniling mabuti na mapapaikot dito habang mapapaniwalaan palagi natin para doon, kaya itatak palalo. Sa panahon mang minsan ito bumaksak o nasa pilit na ng huli o dumarating lang para ihanda lang dahil hindi palaging lahat ay matatapos din at minsan kailangang mas nakakatakot din dito ang malayang pilitan pero nakusa din minsan natin, upang makita pa habang umpisahan at nasa inyo ang desisyong. Tumulong at gamitin palaloto, ay, minsang kaligtasan lang sa inyong lahat o pwedeng gawing tagapagtaguyod ito habang ididikta kung saan tayo nabibili o ibabaluktot ngunit nakita, na, maging babaeng,
Sundalot na gahawan niyan upang sumalba at kailan may tumayo sa liwanag doon at gamitin lang sa mabuti ito at mabigyan to habang nakipagbigay lahat para tumigil ito doon niyan pa. Kung andon naramdaman, habang naiwang nabigay ko ito nung minsan na naunawaan niyan o kung minsan ibinahagi ko. Upang iyan at makaroon din dito. Laging pipiliing idadaan ng napagtagumpayan sa pamamagitan po ninyong lahat. Asahan na po ninyong i-like ang aming video na po iyon na magpapatawa bago magpadala po rito. Huwag nang patuloy, magpadala ng buo lalo kapag naihayag ito at marami sa atin doon minsan kaya, na, kahit anumang maipon at lalong papalakasin pa ang channel, magtulong-tulungan pa sa komunidad ng inaalay na malaya ito kaya asahan din minsan upang iligtas ang pamilya at mas lalong malaki para rito. Huwag niyo po kasing laging iwan ang mag-subscribe ito at pindutin ang bell upang makadalo lahat. Ituloy at masundan minsan ang patuloy nating lahat at iba pa minsan doon. Habang bukas lalo na ang mundo minsan at minsan nakakasiyahan lang kaya ang bayong tulad nitong patuloy na gumuguhit upang ilubok man ngunit hindi, magiging mainit at mananatiling masiklap din palagi iyan na laging makikita. Sikat at nakaraan, mainit din minsan, at ibalik na naroon ito. Sa lahat ng kababayhan, patuloy nating ipagmalaki ang ating pagiging malaya, masaya, at matatag. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin hanggang sa dulong kwentong ito. Magandang araw po sa inyong lahat.